Siya ang pinakamahinang manlalaro na stock sa level 1 pero pagkatapos pumatay ng isang ultra-rare na gold slime, nakakuha siya ng God rank card na nagpapatawag sa pinakamalakas na mga Diyos. Si Kaido ay isang walang silbi, pangit, kaawa-awa, at nakakasukang bata na nangangarap na maging katulad ng kanyang bayani, si Kapitan Katsuragi. Si Katsuragi ay isang lalaking namuno sa pamamagitan ng halimbawa at itinuturing na bayani dahil siya ang nanguna sa mga paggalugad sa piitan. At kahit bata pa lang siya, gustong-gusto ni Kaido manood kay Katsuragi sa balita sa TV, sinasabing mas malayo pa siyang papasok sa piitan. Ang katapangang ito ang nagpalakas ng loob ni Kaido na balang araw ay maging bayani tulad ni Katsuragi. Mula noon, sinimulan niyang gawin ang kanyang pangarap at sa wakas ay nagawa niyang makapasok sa piitan nang makarating siya sa high school. Sa kabila ng kawalan ng tunay na kakayahan, pumunta siya sa piitan upang pumatay ng ilang slime. Pero ang tanging magagawa niya ay maghintay na atakihin siya ng mga slime, para maubos niya ang kanilang health points gamit ang ilang bug spray. Nagpapanggap siyang cool habang binababa ang mga lata ng kanyang bug spray, pero sa totoo lang, nadidismaya siya sa sarili niya. 2 taon na ang lumipas mula nang unang dumating siya sa piitan, pero hindi pa rin siya nakakalampas sa unang palapag. At sa kabila ng pagpatay sa 999 na slime, siya pa rin ang pinakamababang ranggong adventurer. Pinapasigla niya ang sarili at nagpa siyang manghuli ng huling slime bago tapusin ang kanyang araw. Gumagala siya at sa wakas ay nakahanap ng perpektong target para ipagdiwang ang kanyang ika-100 kasanayan, isang gintong slime. Inilalabas niya ang kanyang mga lata ng pamatay insekto at sinusubukang dahan-daang lumapit sa slime. Sinusubukan niyang isprayhan pababa ang slime pero umiilag ito sa pamamagitan ng pagtalon palayo. Gayunpaman, tumanggi si Kaido na hayaan itong tumakas at gumamit ng mas malaking lata ng pamatay insekto upang patayin ito. Pinapanood niya ang pagbagsak ng dumi sa sahig at pagkawala nito, at nakaramdam ng pagmamalaki sa loob ng 1 segundo. Gayunpaman, may kakaibang nararamdaman siya. Hindi siya nag-level up. Mabilis niyang tiningnan ang kanyang status screen at napansin niyang pathetic level 3 loser pa rin siya. Akala niya magbibigay ito ng maraming karanasan dahil bihira ito, pero wala siyang natanggap. Masama ang pakiramdam niya dahil mahal ang mga lata ng kanyang bug spray, pero sa tingin niya, malaking halaga ang maibibenta ng slime core. Masayang nagmamadaling pumunta siya kung saan nawala ang slime, ngunit walang nakitang core. Isang kakaibang gintong card lang ang kanyang nakita. Kinuha niya ito at naisip na baka card ito ng isang katulong. Ang servant card ay isang napakabihirang item na pwedeng makuha na nagbibigay daan sa isang tao na mag-summon ng servant na may espesyal na kakayahan o ibenta ito para kumita. Nagpasya si Kaido na tingnan ang mga istatistika nito at napansin na isa itong Valkyrie class na servant mula sa lahi ng demigod na may mataas na istatistika at ilang bihirang kasanayan. Sobrang natutuwa siya dahil minsan niyang narinig na may nagbebenta ng servant card na may katulad na stats sa halagang 1 bilyon. Tinitingnan niya sa paligid para masigurado na walang malapit na makakaalam at nagpa siyang maghanap ng ligtas na lugar. Nahanap niya ang isang lugar na malayo sa mga kamera at inaktibo ang servant card. Ang card ay nagpapatawag ng isang malaking Valkyrie na yumayakap sa kanya gamit ang mga kamay nito. Natatakot siya at pumipikit, pero biglang may tumusok sa kanya. Tumingin ulit siya at nakita ang isang kakaibang batang babae na nakatingin sa kanya. Tinatawag siya ng batang babae na, guro, at nagpakilala bilang si Sylphie, ang Valkyrie na kakatawag lang niya. Doon niya naramdaman ang parehong pagkadismaya na ibinibigay niya sa kanyang mga magulang sa buong buhay niya. Akala niya magiging bayani siya sa kartang ito, pero sa halip, nagkaroon siya ng batang babantayan. Sa tingin niya, sinayang lang niya ang 1 bilyong piso at lahat ng kanyang pagkakataong yumaman sa buong buhay niya. Nalilito si Sylphie, pero tinanggap lang ni Kaido ang kanyang realidad at nagdesisyong manghuli ng ilang slime. Ibinunyag ni Sylphie na kaya niyang maramdaman at hanapin ang mga halimaw at dinala siya sa isang malapit na slime. Gusto niyang malaman kung kaya niya itong talunin kahit level 1 lang siya, pero sinisiguro niya sa kanya na kaya niya. Humakbang siya pasulong at winasak ang slime gamit ang kanyang mahiwagang kidlat. Natanto ni Kaido na may pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Siya ay may 170 puntos sa labanan habang siya ay may 10th lamang,
na nagiging dahilan upang siya ay mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sylvie na gutom na siya at malapit nang mawalan ng malay, at ang tanging bagay na kaya niyang kainin ay ang mga monster core. Nagpasya siyang pakainin siya ng monster core at agad niyang sinabi na may mas maraming slime sa malapit. Pinigilan siya ni Kaido dahil pinaghihinalaan niyang nagugutom siya tuwing gumagamit ng kasanayan. Kinumpirma niya ito, at napagtanto ni Juan na hindi siya kikita kung gagamitin niya ang kanyang mahika. Sa katunayan, mawawalan pa siya ng pera kung susubukan niyang tulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng ilang pamatay insekto. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na magagamit pa rin niya ang mga kasanayan nito para kumita. Hinihiling lang niya sa kanya na hanapin ang mga slime habang siya ang gumagawa ng lahat ng pagpatay. Sinusunod niya ang mga tawag nito at pinapatay ang sunod-sunod na slime hanggang sa tuluyan niyang madagdagan ang kanyang battle points ng 2 pagkatapos umabot sa level 4. Mabilis na binati siya ni Sylvie at napansin nila ang bago niyang kasanayan, ang Slime Slay o Doctor, na nagpapataas ng kanyang mga istatistika ng 50% kapag nakikipaglaban sa mga slime. Mabilis siyang nawawala ng pag-asa dahil walang silbi ang kasanayang iyon, pero iniisip ni Sylvie na kahanga-hanga na may kasanayan na siya. Mabilis na nakabawi si Kaido sa kanyang sarili at nagpasya na tapusin na ang araw, at nangako kay Sylvie na muli siyang tatawagan. Pagkatapos ay bumalik siya sa guild at napabilib niya ang clerk habang ipinagbibili ang kanyang mga slime core. Sinasabi niyang bagong record iyon sa isang araw, pero sinasabi ni Kaido na nagkataon lang siyang nagkaroon ng swerte sa kanyang landas. Mamaya sa gabi, iniisip ni Kaido kung gaano kalakas si Sylvie at naisip niyang baka makapunta sila sa susunod na palapag. Kinabukasan, nagdesisyon siya at tumungo sa ikalawang palapag pagkatapos kumuha ng bagong kagamitan. Hindi naman gaanong kalakihan ang isang kahoy na espada at kalasag, pero dapat naman itong gumana. Gayunpaman, nag-aalala si Sylvie kay Kaido pagkababa nila. Hingal na hingal siya, mapatla ang mukha niya, at parang ganoon din ang mga binti niya. Mabilis siyang kumalma pagkahawak niya sa kamay nito, at nagpatuloy sila hanggang sa maramdaman ni Sylvie na siya ay isang halimaw. Sa palapag na ito, mga goblin lang ang kanilang makakaharap, at pakiramdam ni Kaido ngayon ay hindi ang araw na iyon kaya nagpasya siyang tumakas. Pero bigla siyang huminto at sinimulang bugbugin ang mukha niya dahil alam niyang hindi kailanman uurong ang kanyang bayani. Sa kabila ng takot pa rin, nagpasya si Kaido na bugbugin ng husto ang goblin na iyon. Nakita nila ang goblin na nagpapahinga lang, ginagawa ang kanyang mga gawain, at tinanong ni Kaido kung kaya niyang talunin ito. Masaya niyang sinasabi na kailangan lang niya ng isang atake at sinimulang gamitin ang kanyang kakayahan, ngunit natigil nang tumayo si Kaido sa harap niya. Nagpasya siyang harapin ang goblin at hiniling kay Sylvie na tulungan siya kung kinakailangan. Sinusubukan niyang atakehin ang goblin pero mabilis siyang napahiya dahil hindi lang siya makatama ng suntok, na wala pa niya ang kanyang espada. Tumalon ang goblin para tapusin si Kaido, pero ginamit ng ating batang lalaki ang kanyang mabilis na pag-iisip para gamitin ang kanyang bug spray sa mga mata ng halimaw. Kinuha ni Kaido ang kanyang espada at nagmadaling tapusin ang goblin habang hindi ito nakakakita, ngunit natisod siya at kasabay nito ay nataman ang goblin sa tiyan, na nagpatalo dito. Masaya si Sylvie sa kanyang tagumpay, pero nagsimulang umiyak si Kaido na parang flower boy dahil nagawa niyang talunin ang kanyang takot. Biglang nagliwanag siya at umangat ang antas niya sa 5. Tumataas ulit ng 2 ang kanyang combat points pero nakakuha siya ng pansamantalang kasanayan na nagpapataas ng lahat ng kanyang stats ng 10% kapag nakikipaglaban sa mga goblin. Ipinagdiriwang nila ang mabilis na tagumpay na ito at mabilis na nagpatuloy upang talunin ang mas maraming goblin. Sa pagkakataong ito, gumamit sila ng pagtutulungan sa pamamagitan ng paggamit sa kalasag ni Sylvie upang harangan ang mga atake, habang ginamit ni Kaido ang kanyang bug spray na sinundan ng kanyang paghampas ng espada. Lahat ng ito ay nagbibigay daan sa kanya upang maabot ang antas 6 sa parehong araw. Sa pagbabalik nila sa guild, nalaman ni Kaido na walang alam si Sylvie tungkol sa mundo o sa piitan na ito. Ang alam lang niya ay kailangan niyang paglingkuran siya ng buong buhay niya. Sa samahan, nagawa niyang mapabilib ang clerk sa kanyang 4 na goblin cores, ngunit sinabi lang niya na sinubukan niyang umakyat sa ikalawang palapag at muli na namang nagkaroon ng swerte. Gayunpaman, kinabukasan ay nagsimulang makaramdam ng sakit sa buong katawan si Kaido.
Nanginginig siya habang papunta sa paaralan kasama ang kaibigan niya noong bata pa siya, si Haruka, na anak din ng kanyang bayani. Nagtataka siya rito at tinanong kung pumunta siya sa piitan. Nagsisinungaling si Keido at nagpapaliwanag na nag-ehersisyo lang siya dahil gusto niyang maging katulad ni Tio Arnold, at tinanong pa niya kung pwede niyang gamitin ang buhok nito para mag-rope pull down. Hindi siya naniniwalang nagbubuhat man lang siya pero tinatanggap niya ang dahilan. Sa paaralan, labis na humanga ang kanyang mga kaibigan. Nagawa niyang makarating sa ikalawang palapag at talunin ang isang goblin, ngunit nawala ng pag-asa na makita siyang bumalik ng buhay matapos niyang ipahayag na gusto niyang bumaba pa. Sa susunod na ilang araw, ginugugol ni Keido ang kanyang oras sa piitan upang mag-level up hanggang 10 at makuha ang kasanayang God Blessing na nagbibigay sa kanya ng isang kasanayan sa tuwing matatalo niya ang isang bagong halimaw. Kakaiba rin niyang nakita ang isang kalansay sa ikalawang palapag, ngunit mabilis niya itong natalo sa tulong ni Sylphie. Nakakuha siya ng pulang monster core na nagpasya siyang pakainin kay Sylphie, ngunit mabilis niyang pinagsisihan ang desisyong ito dahil nalaman niyang nagkakahalaga ito ng mahigit 2 milyon. Sa tingin niya, malakas na sila para galugarin ang ikatlong palapag, pero medyo nag-aalala pa rin siya dahil maaaring magsimulang lumitaw ang mga halimaw ng magkakasama. Nag-isip siya sandali at sa wakas ay nagdesisyon. Kinabukasan, ipinaliwanag niya kay Sylphie na mula ngayon ay mag-isa na lang siya lalaban. Labis siyang nag-aalala dahil natatakot siyang isipin ni Keido na wala siyang silbi at nakakainis, pero ipinaliwanag ni Keido ang kanyang mga dahilan. Pakiramdam niya, masyado siyang umaasa sa kapangyarihan niya kaya naman gusto niyang pagbutihin ang sarili para hindi siya maging pabigat sa kanya. Biglang lumabas ang isang goblin at sinabi lang ni Keido, "Tingnan mo ako." Sumugod ang aming bunsong kapatid at binugbog siya ng husto. Wasak ang kanyang katawan, sumuko ang kanyang kaluluwa, at kahit ang kanyang pitaka ay naubos pagkatapos bumili ng mga palayok para pagalingin ang lahat ng ito. Kailangan niyang mag-isip ng plano sa bilis ng kanyang 2 selula ng utak. Ang kasalukuyang layunin niya ay pumunta sa ikatlong palapag at kailangan muna niyang maghanda. Kailangan niyang magkaroon ng mas magandang kagamitan, kumuha ng ilang potion, at mag-imbentaryo ng magic course para kainin ni Sylphie. Lahat ng ito ay nangangahulugan ng isang bagay lang, kailangan niyang magtanim sa unang palapag. Nakuha niya ang isang buong bag ng mga core, na sapat para makabili ng ilang kagamitan at para makakain si Sylphie. Nasa sabik siya na malapit na nilang harapin ang ikatlong palapag, pero bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa malapit. Sinuri nila ang lugar at nakakita ng pilak na slime. Sa tingin ni Keido, ito ay dahil sa kasanayan sa pagpapala ng Diyos at sinabihan niya si Sylphie na sundin ang karaniwang plano. Ginagamit niya ang kanyang spray para pilitin ang halimaw sa posisyon kung saan hindi nito maiiwasan ang kanyang kakayahan. Madali niyang natalo ang slime at muli siyang nakakuha ng servant's card bilang isang bihirang drop. Sa pagkakataong ito, isang Viscount class na demonyo ang tinatawag na Luciria. Mas mahina siya ng kaunti kaysa kay Sylphie, na tila medyo nag-aalala. Hindi sigurado si Keido kung magandang pagpipilian ang pagtawag ng demonyo dahil natatakot siyang baka maparusahan o mapasukan, pero sa huli, mayroon na siyang demigod, kaya bakit hindi na lang demonyo? Nagpasya siyang tawagin si Luciria ang demonyo, na tila may apoy sa kanya, ngunit nagkataong isa ring babae. Gaya ng dati, naguluhan si Keido sa una at nagtataka kung siya ba ang bagong katulong. Kinumpirma ito ni Luciria, ngunit nagulat si Keido, na nag-aakalang isang demonyong may malalaking suso. Para mas lumala, isa siyang brat na may attitude problems na nag-iisip na mahina at napakatanga ni Keido. Sa kabila ng takot niya sa pakikipag-ugnayan sa lipunan tulad mo, iniisip ni Sylphie na hindi niya dapat kausapin ang kanilang amo ng ganoon. Mabilis na ipinaliwanag ni Luciria kung ano talaga ang mga demonyo, at sinabi rin niya na hindi niya intensyong makapanakit, katotohanan lang ang sinasabi niya. Biglang nagreklamo ang demonyo na gutom siya, pero tumanggi si Keido na bigyan siya ng anuman dahil wala pa siyang nagagawa. Pagkatapos ay itinuro ni Sylphie ang direksyon ng isang slime, na tinalo ni Luciria gamit ang kanyang kapangyarihang apoy. Binigay ni Keido sa kanya ang Monster Core pero iniisip ng demonyo na kuripot siya na ayaw mag-alaga sa kanyang mga anak. Nagawa niyang makipag-ayos sa kanya at nangakong bibigyan siya ng isa pang core kung ipapakita niya sa kanya ang iba pa niyang kakayahan.
Gayunpaman, parehong natakot sina Kaido at Sylvie pagkatapos nilang panoorin kung paano natunaw ng kasanayan ang isang goblin. Pinakain niya sa kanya ang ipinangakong puso at mabilis na natanto ng demonyo na masarap ang lasa ng puso ng halimaw batay sa lakas ng halimaw. Gusto niyang mabilis na pumunta sa ikatlong palapag, pero pinigilan siya ni Kaido. Ipinaliwanag niya na magpapakita ang mga halimaw ng pangkaten at kailangan niya ng mas magandang kagamitan, at kahit papaano ay nagawa niyang kumbonsihin ito na aatake sila sa ikatlong palapag bukas. Ang tatlo ay pumunta sa ikatlong palapag kinabukasan at in-upgrade ni Kaido ang kanyang sandata sa isang crossbow. Mabilis silang sumali sa pangangaso at ginamit ang kanilang mga kasanayan upang pumatay ng ilang halimaw tulad ng hellhounds at ilang uri ng baboy ramo. Masaya si Kaido dahil nagawa niyang umabot sa level 11, gayunpaman. Naramdaman niya na may malaking problema. Hindi sila nakahanap ng maraming halimaw na papatayin, at mas lalo pang lumala. Patuloy na humihingi si Luciria na kumain ng mas maraming core. Mamaya, habang papunta sa paaralan, narinig ni Kaido ang ilang batang babae na binabanggit kung paano nila nagawang makarating sa ika-6 na palapag matapos madagdagan ang kanilang grupo at naisip niya na kaya rin niya iyon sa lalong madaling panahon. Bumalik siya sa piitan pagkatapos ng klase at nagsimulang mag-grind para sa mas maraming core. Pero sa pagkakataong ito sinubukan niyang limitahan ang paglahok ni Luciria para hindi na niya bigyan pa ng core. Nakamit ni Sylvie ang level 2 at naging mas malakas. Ipinapakita niya kay Kaido kung gaano na siya kalakas ngayon, pero may problema. Mas malakas siya ngayon, pero nangangahulugan din iyon na doble ang kakainin niyang cores kaysa dati. Alam niyang mauubusan siya ng pera sa ganitong bilis, kaya naman paulit-ulit siyang gumagawa ng parehong desisyon. Kailangan niyang magtanim ng mga slime gamit ang kanyang bug spray pero naiirita si Luciria. Tinatawag lang niya sila at ayaw silang tumulong. Ipinaliwanag ni Kaido na nalulugi siya dahil core digger siya at na tinatawag lang niya ang mga ito dahil nagbibigay sila sa kanya ng motibasyon. Mamaya ng araw na iyon, nagbenta siya ng 25 core sa guild, ngunit nagulat ang clerk. Hindi niya inaasahan na magdadala siya ng slime cores at binanggit niya na inaasahan niyang nagtatagumpay siya sa ika-4 na palapag. Agad siyang nagmamadaling umuwi at nagsimulang maghanap ng presyo ng kagamitan para galugarin ang ika-4 na palapag, ngunit lahat ay masyadong mahal. Kaya nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap ng slime at sa wakas ay nakahanap ng isang bihirang asul na metalikong slime. Sa tingin niya, malapit na siyang makakuha ng bagong servant card at sinabihan niya ang mga babae na gamitin ang kanilang mga kasanayan para talunin ito. Mabilis silang lumapit at pinagsama ang kanilang mga kakayahan para mabilis na mapatay ang slime sa isang atake lang. Gayunpaman, may problema. Walang baraha, tanging isang mahiwagang orb lamang. Labis pa ring nasa sabik si Kaido dahil ito ang kanyang pagkakataong maging isang salamangkero. Hindi siya nag-iisip ng 2 beses at ginagamit ito sa pamamagitan ng pagbasag nito sa lupa. Ang bilog ay nabasag at nawala habang binibigyan siya ng bagong kasanayan na tinatawag na water ball. Nasabik si Kaido at ang mga babae at nagpasya siyang subukan agad ang kasanayang ito. Nakakita sila ng isang hellhound at hiniling nito kay Sylvie na ilabas ang kanyang hadlang. Nakuha niya ang atensyon ng halimaw at sinimulan niyang bigkasin ang kanyang spell. Ibinato niya ang bowl ang tubig sa halimaw at natuwa, pero may problema. Tinamaan ng malinis na headshot ang halimaw ngunit hindi nasaktan dahil ang spell na ito ay nagpapabasa lamang sa kalaban. Tumalon ang halimaw at napilitang sumagwan si Luciria hindi lang para patayin ito, kundi para rin aliwin si Kaido. Malaking bagay na makagamit ng mahika, lalo na kung nauuhaw sila. Parang pinagsisisihan ni Kaido na hindi niya ito ibinenta, pero hinikayat siya ng mga babae na sanayin ang kanyang kontrol. Ginugugol niya ang kanyang oras sa pag-aaral kung paano basahin ang mga pader at kung paano baguhin ang anyo ng kanyang spell. Ilang araw pagkaraan, tumaas ang kontrol ni Kaido sa kanyang bowl ang tubig hanggang sa punto kung saan kaya niyang lunurin ang mga halimaw gamit ito. Masaya ang mga babae para sa kanya, pero napansin niya na hindi na siya makakuha ng mas maraming experience points at kailangan ng lumipat sa ika-4 na palapag. Mabilis niyang sinimulang gilangin ang ika-4 na palapag at nag-aksaya ng $250,000 para sa isang suit para magmukhang Kirito mula sa Temo. Napakalaking kahihiyan para kay Luciria, lalo na nang malaman niyang mararamdaman pa rin niya ang lahat ng sakit.
Ipinaliwanag ni Kaido na ang kagamitang ito ang magpoprotekta sa kanya mula sa mga bagay tulad ng mga pana at iba pa. Bukod pa riyan, nakakuha rin siya ng Pulse Eres na magpapalakas sa bisa ng mga spell, na, ayon sa aking loika, ay lalong magpapahirap sa mga halimaw. Mabilis silang nagpatuloy sa paggalugad sa ika-4 na palapag, ngunit may nararamdaman si Sylvie na masamang mangyayari sa unahan. Malapit nang ipaliwanag ni Kaido sa kanila ang tungkol sa halimaw ng palapag na ito, ngunit nakakita ang mga babae ng malaking anino sa unahan. Lumalaki ang anino hanggang sa lumitaw ang isang malaking ipis. Nagsimulang sumigaw at magpanik ang mga babae at nagsimulang mag-spam ng napakaraming kasanayan sa ibabaw ng ipis na iyon. Natarante ng husto ang mga dalaga kaya napunta sila sa mas malalim na bahagi ng piitan at nilinis ang buong sahig habang si Kaido ay simpleng pinupulot ang mga core. Mabilis silang nakarating sa ika-5 palapag at nagsimulang suriin ang lugar. Mabilis na nalaman ni Sylvie na 2 halimaw ang magkasama, isang Mudman at isang Sandman. Nagsimula si Kaido sa open iba at sa ilang kadahilanan ay iniisip niyang makakasira ang kanyang pana sa putik o buhangin. Iisa lang ang kahulugan nito. Walang silbi si Kaido sa palapag na ito at kailangan niyang umasa sa mga babae. Ginagamit ni Luciria ang kanyang kakayahan para patayin sa isang suntok ang lalaki, pero tumanggi ang mga babae na kainin ang mga laman ng ipis. Sinusuri nila ang piitan ngunit halos walang nakikitang mga halimaw. Nang biglang huminto si Sylvie at ibinunyag na nakakaramdam siya ng kakaibang mana mula sa pader. Walang kakaibang nakita sina Kaido at Luciria, pero ginamit ni Sylvie ang kanyang kakayahan laban sa pader at nagbukas ng isang lihim na daanan. Nagpasya silang galugarin ito at ipinaliwanag ni Kaido na dapat mag-ingat ang mga babae sa pagtapak sa mga nakatagong bitag. Sa parehong sandaling iyon, si Luciria ay tumapak mismo sa isa at inihayag ang isang pana na pinaputok mula sa isang pader. Sinusubukan siyang tulungan ni Kaido at tinamaan siya mismo sa tiyan. Nagpagulong-gulong siya sa sakit ng ilang minuto, pero mabilis na bumangon at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Pero muli na namang napasubo si Luciria. Naghanda si Kaido sa pagkakataong ito para iwasan ang pana ngunit natapakan niya ang isa pang bitag at nakuryente. Labis na nag-alala si Luciria para sa kanya, ngunit ipinahayag ni Kaido na talagang nakaramdam siya ng ginhawa dahil dito. Binibiro pa niya ang maliit na batang babae. Nagpatuloy sila at sa wakas ay nakarating sa isang malaking pinto na gusto ni Kaido na balikan dahil may malaking presensya na nararamdaman si Sylvie sa likuran niya. Pinilit siya ng mga babae at basta na lang sinabog ni Sylvie ang buong pinto dahil iyon ang pinakamabilis na paraan para makapasok. Pumasok sila sa loob ng silid at nakita nila ang isang malaking ilaw na nakatutok sa isang dambana. Biglang bumangon ang isang malaking ogre at isang higanteng slime at nagpakita. Alam ni Kaido na magiging mahirap ito, pero nagpasya siya na kailangan muna nilang talunin ang ogre. Sabay-sabay na pinagsama ng mga babae ang kanilang mga pagpatay at ginamit ito laban sa ogre. Gayunpaman, walang anumang pinsalang natamo ang halimaw. Umalis ang halimaw para atakehin ang tatlo, ngunit nagawa ni Sylvie na protektahan sila gamit ang kanyang hadlang. Wala silang maraming pagpipilian, pero naniniwala si Kaido na matatalo nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng pisikal na atake. Sinubukan niyang barilin ang binti nito at napagtanto niyang epektibo ito. Patuloy siyang tumatama sa lahat ng kanyang tirada ngunit naubusan ng bala. Si Luciria ay nakikipaglaban sa slime at sinasabihan si Kaido na bilasin dahil ang slime ay immune rin sa magic. Nagsimulang hampasin ng ogre ang kalasag na nagtulak sa kanila na magplano ng maaga. Walang gaanong pagpipilian ang tatlo, pero naniniwala si Kaido na ang kanyang Pulse Eres ang makakapagligtas sa kanila ngayon. Nagpasya siyang ilabas ang kanyang bowl ang tubig, ngunit mabilis niyang napansin na ito ay naging yelo. Naniniwala si Kaido na maaaring gumana ito dahil ang yelo ay dapat na isang pisikal na elemento, kaya sinimulan niyang iputok ang mga ito sa mukha ng ogre. Bumababa ang kalusugan ng halimaw, pero 3 beses na lang siya makakaputok. Nagpasya siyang palakasin ang yelo at naalala niya ang kanyang pagsasanay. Ginagawa niyang yelo ang yelo at paulit-ulit na pinupuntirya ang ulo ng ogre hanggang sa matalo ito. Mabilis siyang humarap sa higanteng slime na malapit nang umatake kay Luciria at hinaranggan ito gamit ang kanyang kalasag.
Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kalasag para pabagalin ang higanteng slime at inutusan si Sylphie na gamitin ang kanyang banal na sibat. Mabilis niyang tinawag ang kanyang sibat habang ninanakaw niya ang oras at nagkakaroon ng pakpak sa kanyang likod. Nailok ni Kaido ang slime sa isang lugar at mabilis siyang sumugod na parang kidlat, na lumilikha ng butas sa slime. Sa tingin ni Kaido, sila ang gumawa nito, pero napansin niya na halos walang nasira sa slime. Nasugatan siya at iniisip niyang umatras muna, pero bumalik sa isipan niya ang kanyang bayani noong bata pa siya. Ang kaisipang iyon ang nagpapagtanto sa kanya na hindi siya maaaring sumuko. Kailangan niyang tumayo ng matayog at lumaban kung gusto niyang maging bayani. Nagpasya siyang tumakbo pasulong habang iniiwasan ang mga atake ng slime at nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na kasanayan. Nagbibiro lang ako, gumagamit siya ng bug spray. Sinimulan niyang ubusin ang kalusugan ng slime pero hindi sumusuko ang halimaw. Sinusubukan siyang atakehin pero saktong oras na itinayo ni Sylphie ang kanyang harang. Pagkalipas ng 10 taon at 4 na lata, sa wakas ay nagawa ni Kaido na patayin ang higanteng slime. Masayang niyakap siya ng mga batang babae para ipagdiwang ang tagumpay na ito, ngunit si Kaido ay nagpapakita ng kahinaan at nagreklamo tungkol sa sakit. Gumaling siya sa pamamagitan ng isang potion at biglang napansin na kumikinang si Luceria. Nakarating na siya sa antas 2, ngunit sa parehong oras, napagtanto ni Kaido na nakarating siya sa antas 15 at may bagong kasanayan. Masaya siya dahil maituturing na siyang tunay na manlalakbay sa piitan, pero gusto agad ni Sylphie na kunin ang mga core ng halimaw. Napansin niya pagkatapos na nalaglag ng ogre ang isang pulang core, na nagkakahalaga ng 2 milyon, ngunit walang nalaglag ang slime. Sa halip, ang patak ng uhog ay isang bihirang mahiwagang espada. Gayunpaman, pakiramdam ni Kaido ay naloko siya nang tiningnan niya ang kutsilyong ito para sa pagpapahid ng mantikilya. Pagkatapos ay bumalik siya sa guild para ibenta ang core ng halimaw, ngunit tinanong siya kung paano niya ito nakuha. Ibinunyag niya na nakakita siya ng nakatagong piitan at itinuro ang lokasyon nito para makumpirma ng samahan. Pagkatapos ay tinanong ng clerk kung gusto ni Kaido na sumali sa isang kaganapan sa susunod na linggo. Ipinaliwanag niya na plano nilang pagsamahin ang mga manlalakbay sa iba at galugarin ang ika-7 palapag. Gusto ni Kaido ang ideyang ito at naghahanda para sa kaganapan. Sa araw ng kaganapan, nakilala ni Kaido ang kanyang mga kasamahan sa koponan, sina Eri, Miko, at Hakari. Mabilis nilang ginamit ang transport gate para mag-teleport sa ika-7 palapag, pero pakiramdam ni Kaido ay kulang sila sa kagamitan. Ipinaliwanag ng mga babae na nasa kanilang magic bag ang lahat ng kailangan nila, na regalo sa kanila ng kanilang sugar daddies. Medyo nagseselos si Kaido pero nagpasya silang mag-focus sa paggalugad. Huminto ang grupo sandali upang magtanong tungkol sa kanilang mga antas, na nasa pagitan ng 15 hanggang 18. Si Kaido ay nasa ika-16 na pwesto, habang si Eri ang pinakamataas. Biglang nagsimulang lumutang sa hangin ang mga bato at bumuo ng isang stone golem. Mabilis nilang tinukoy ang kanilang mga tungkulin para sa laban, ngunit si Eri ay sumugod lang pasulong at isang suntok lang ang tumalo sa stone golem. Sa susunod na segundo, lumitaw ang isang bronze golem at nagpalabas si Hakari ng ilang mahikang putik para mawala ng balanse ang golem. Sumali rin si Miko sa laban at tinawag ang kanyang maliksi na alagang pusa, na tinamaan ang golem ng hangin. Pagkatapos ay nagpalabas si Hakari ng malaking bowl ang apoy habang tinatapos ni Eri ang kanyang sibat. Gayunpaman, walang oras ang grupo para magdiwang dahil sinusubukang palihim silang atakehin ng isang iron golem mula sa likuran. Sinusubukan ng mga babae na harapin ito, ngunit masyadong matigas at makapal ang iron golem. Naisip ni Kaido na tawagin ang kanyang mga alagad, ngunit naalala niya ang kanyang mahiwagang kutsilyo. Naalala niya ang tungkol sa kanyang pananaliksik at na kaya nitong gamutin ang pinsalang iniisip niya. Mabilis siyang nagbigay ng mga tagubilin sa mga babae, kay Hakari na gumamit ng putik para mawala ng balanse ang golem at kay Eri na guluhin ito. Mabilis siyang sumunod sa pamamagitan ng pagpunta sa likod ng iron golem at pagtusok dito gamit ang kutsilyo, habang iniisip na ito ay madudurog. Biglang naging bola ang golem at nawala. Malapit nang matapos ang kaganapan at nag-uusap ang grupo tungkol sa kanilang karanasan habang nagdiriwang. Nalaman ni Kaido na hindi nakikita ang mga katulong sa mga kamera,
na nagpapaliwanag kung bakit hindi kailanman nagtanong ang mga empleyado ng guild tungkol kay Sylphie o Lusria. Tinanong siya ni Eri kung gusto niyang sumali sa kanilang grupo habang sinisikap nilang maabot ang ika-11 palapag ng piitan. Nag-aatubili siyang tanggapin ito sa ilang kadahilanan. Una, estudyante pa rin siya at pangalawa, naglalaro-laro siya kasama ang 2 maliliit na anak niya, pero nangako siyang magbibigay ng sagot sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, bumalik si Kado sa ika-7 palapag kasama ang kanyang mga tagapaglingkod upang subukan ang isang bagong bagay. Inihagis niya ang kanyang bowl ang tubig at ikinabit ito sa kanyang pocket knife para makagawa ng ice sword. Nagulat ang mga babae, hindi lang dahil gumagana ito, kundi dahil kaya nitong patayin sa isang hit lang ang stone golem. Masaya si Sylphie na lumalakas si Kado, pero alam ni Lusria na ang motibasyong ito ay nagmumula sa ibang bagay, isang babae. Naalala ni Sylphie noong nagkwento si Kado tungkol sa pagsali sa isang grupo at nagpasya silang tanungin siya. Naniniwala siyang iniisip ni Kado na masyado silang mahina, pero alam ni Lusria na ang lahat ng ito ay tungkol sa pagpapakain sa kanila ng monster course. Gusto malaman ni Sylphie kung bakit gustong sumali ni Kado sa party ng mga babae at ipinaliwanag niya na gusto niyang lumakas para hindi siya buhati ng kanyang mga utusan. Pagkatapos ay nangako siya na patuloy niya silang pakakainin at makikipag-party lang sa grupo ni Eri tuwing katapusan ng linggo. Sa susunod na Sabado, muling nagkita ang grupo at naghandang harapin ang 4 na stone golems. Inutusan ni Kado ang grupo at tinalo ang 2 golem gamit ang kanyang ice blade, habang ang iba naman ay tinalo ang natitirang 2. Naging matagumpay ang kanilang pangangaso, ngunit kailangan na nilang maghanda para tuklasin ang floor 8 kinabukasan. Ang paghahanda ni Kado, gayunpaman, ay ang pagbili ng life jacket at magic core gun, na nagpapaisip sa mga batang babae na hindi siya marunong lumangoy. Sasagot lang siya na handa siya sa anumang mangyari dahil may mga halimaw sa tubig sa palapag na ito, at may mga lugar na binaha. Mabilis na nakarating ang grupo sa isang lugar na binaha kung saan nakita nila ang isang malaking dinosaur na lumalabas mula sa tubig. Hinahabol ng dinosaur ang grupo habang sinusubukan nilang tumakas, ngunit ang mga yapak nito ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga bato na humaharang sa daan palabas. Kailangan na nilang lumaban ngayon at nagbigay ng mga tagubilin si Kado sa mga babae. Sinusubukan ni Hikari na mawala ng balanse ang halimaw gamit ang kanyang mahika. Ginagamit ni Miko ang kanyang summon at sinubukan ni Kado na i-one-shot ang dinosaur gamit ang kanyang ice blade, ngunit walang tila gumagana. Sinubukan ng dinosaur na banggain si Kado, na nakaiwas, ngunit ginamit ni Eri ang pagbabagong ito para umakyat sa ulo nito at saksakin ito ng kanyang sibat. Gayunpaman, buhay pa rin ito at umiling-iling upang ihagis si Eri sa lupa. Nagmamadaling pumunta si Kado para tiyakin na ligtas siya, pero natatakot ang ibang mga babae para sa kanilang buhay, habang sumisigaw ang dinosaur sa kanila. Nag-aalala si Kado na malapit na silang mamatay at nagpasya siyang tawagin ang kanyang mga alagad. Nagulat ang mga dalaga nang makita ang isang malaking maliwanag na liwanag na nagmumula kay Kado, na nagutos sa kanyang mga alipin na talunin ang halimaw. Masaya ang 2 batang babae na umaasa siya sa kanila at pinagsama ang kanilang mga kasanayan sa kidlat at apoy para matalo ang halimaw na ito sa isang atake lang. Tigtas na sila ngayon, pero nagiging baliw ang mga miyembro ng kanyang grupo at nakatuon lang sa hitsura ng mga babae dahil ang cute-cute nila. Pinipilit pa nga nilang bisitahin ang hot springs para lang magpakatanga sa mga alagad niya, habang napipilitang mag-isa si Kado at haplasin ang alagad niya, ang alagad ni Miko, hanggang sa magpasya silang tapusin ang kanilang araw. Kinabukasan, natalo ni Kado ang isang slime at kinolekta ang mga kristal na patak. Kinumpirma niya na sapat na ngayon ang mga magic core para kay Lucalia. Hindi nag-aalala si Lucalia tungkol dyan dahil galit siya sa pag-iwan niya sa kanila noong nakaraang araw para makipag-hangout kay Eri. Ipinaliwanag ni Kado na pumunta lang siya para bisitahin ang paaralan ni Lucalia, pero hindi man lang alam ni Lucalia kung ano ang paaralan dahil hindi siya nag-aral. Ipinaliwanag ni Sylphie na ang mga paaralan ay kung saan nag-aaral ang mga tao, ngunit sinusuportahan niya ang punto ni Lucalia. Pinagalitan niya si Kado dahil sa pag-iwan sa kanila ng matagal, kaya sinubukan ni Kado silang suhulan ng tig-3 magic core bawat isa. Gayunpaman, may nakita siyang kumikinang sa malayo.
Tumutol si Luke Ilia sa kanyang kaawa-awang panukala dahil kailangan niya ng 100 magic cores para mapakalma. Pinapaalam ni Kaido sa kanila na may isang bihirang slime na papalapit sa kanila, ngunit iniisip nilang sinusubukan lang niyang makalusot sa kanilang pag-uusap. Hinihingi nila ang 200 magic cores bawat isa, ngunit sinisiguro ni Kaido sa kanila na hindi siya nagsisinungaling. Galit na lumingon si Luke Ilia at sinunog ang dumi hanggang sa maging tuyo, at muli nilang hinarap si Kaido. Inalok ni Kaido na bigyan sila ng tig 10 magic cores bawat isa, at tinanggap nila ito sa kondisyong hindi na niya sila muling iiwan ng madalas. Napansin ni Kaido ang pagbaba mula sa mga bihirang slime, at pinulot niya ito. Sinusuri niya ito at kinukuha ang impormasyon na ang mga ito ay mga guwantes ng katwiran, na nagbibigay ng kapangyarihan ng pagiging hindi nakikita kapalit ng MP. Isinuot niya ang guwantes at sinubukan, pero wala siyang napansin. Sinusubukan niyang pagsamahin ito sa kanyang dagger, at nagiging hindi nakikita ang kanyang mga atake. Natutuwa si Kaido na may silbi ang mga guwantes. Tinawag siya ni Eri, at tumakbo siya kasama sina Miko at Hakari. Nagpasalamat siya sa kanila sa pagpapakita sa kanya sa paligid ng akademya noong nakaraang araw. Sa tingin niya pa rin, hindi siya nakakatugon sa mga kinakailangan para makapasok sa akademya, kaya kailangan pa siyang mag-aral ng mas mabuti. Inalok ni Eri na mag-aral kasama niya at turuan siya. Nag-alok din ng tulong sina Hakari at Miko, kaya nagpa siya si Kaido na isama si Haruka sa kanilang study group. Sinimulan ng grupo ang kanilang paggalugad sa piitan, ngunit maingat sila dahil ito ang unang beses nilang galugarin ang Palapag-siyam. Binabalaan sila ni Sylvie tungkol sa isang malakas na halimaw sa unahan. Nagtataka si Kaido kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi ni Miko na wala silang pagpipilian kundi ang magpatuloy. Binuksan ni Kaido ang mapa ng piitan at sinubukang maghanap ng ibang daan, pero walang paraan para malibyutan ang halimaw. Nag-alok si Luke Ilia na tulungan siyang talunin ang halimaw kung masyado itong mahirap harapin. Umakyat ang grupo sa kinaroroonan ng halimaw at sinilip ito. Nagulat si Luke Ilia na may orthros sa itaas na palapag. Naiilang din si Kaido na may ganitong kalaking halimaw na naglilibot sa ika-9 na palapag. Iminumungkahi niya na bumalik sila, at sumasang-ayon si Eri sa kanya, ngunit ang kanilang ingay ay nakatawag pansin sa orthros. Sinugod sila nito, at nagpalabas si Sylvie ng kalasag upang protektahan sila mula sa apoy na lumalabas sa bibig ng halimaw. Nagpasya silang dalhin ang laban sa orthros, kaya inihagis ni Hakari ang kanyang earthwave spell para hindi makagalaw ang orthros. Inutusan ni Kaido si Luke Ilia na gamitin ang kanyang spell ng Hellfire's Destruction, ngunit ang halimaw ay hindi tinatablan ng apoy. Sumasagot ito sa pamamagitan ng pagbuga ng apoy, ngunit hinaharangan ng kanilang kalasag ang pinsala. Gayunpaman, hindi matiis ang init mula sa mga apoy. Nagpalabas muli ng salamangka si Luke Ilia, at inutusan ni Miko si Snatch na umatake, ngunit halos walang epekto ang kanilang mga atake laban sa orthros. Nagtataka si Sylvie kung may plano siya, at nag-isip si Kaido sandali. Tumakbo siya patungo sa orthros at inutusan niya si Luke Ilia na puntiryahin ang mahinang bahagi ng halimaw, habang siya ang nagsilbing pain. Nililito ni Kaido ang halimaw, at inatake ito ni Luke Ilia mula sa ibaba gamit ang isang salamangkang apoy. Natanto ni Kaido na kulang sila sa lakas militar. Inutusan niya si Sylvie na gamitin ang kanyang piercing lightning strike para basagin ang baluti ng halimaw, para masundan ito ni Luke Ilia ng kanyang fire spell. Binigkas ni Sylvie ang kanyang salamangka, at agad na sumunod si Luke Ilia, ngunit hindi ito sapat para talunin ang halimaw. Halos maduraj ng halimaw si Kaido, pero nagbigay ng cover fire ang iba para mapanatili siyang ligtas. Sinlaslas ni Kaido ang halimaw, at sinubukan nitong gumanti gamit ang apoy na hininga nito, ngunit sinagot ito ni Kaido ng bolang tubig. Nawalan ng balanse ang halimaw, at naglapitan ang grupo para lumaban sa malapitang labanan. Sinlaslas ni Ares ang halimaw gamit ang kanyang sibat, si Hakari ay umatake gamit ang isang fireball, si Splash ay umatake gamit ang isang sonic scream, si Sylvie ay umatake gamit ang isa pang lightning spell, at si Luke Ilia ay umatake gamit ang kanyang flames of destruction. Napakadaming pinsala ang nagawa nila sa halimaw, at tinapos ito ni Kaido gamit ang kanyang dagger slash.
Nagpasya silang magpahinga matapos maubos ang kanilang lakas, at binigyan ni Kaido sina Luke Ilia at Sylvie ng ilang magic course upang mapunan ang kanilang MP. Nalilito pa rin si Luke Ilia dahil walang paliwanag kung bakit naroon ang Orthros sa ikasyam na palapag. Binabalaan sila ni Sylvie tungkol sa isa pang malakas na presensya sa lugar. Tumutunog ang isang boses mula sa kadiliman, na nagpapakita na ang Orthros ay isa lamang alagang hayop. Palapit sa kanila ang pinagmulan ng boses, at kinilala ito ni Kaido bilang demonyo. Nagulat ang partido na napakalapit ng isang demonyo sa ibabaw. Sabik ang Diablo na simulan ang kanilang laban, at nangangako siyang walang isa sa kanila ang makakatakas. Siya ay umaatake gamit ang madilim na mahika, ngunit naglagay si Sylvie ng kalasag upang harangan ang atake. Namangha ang Diablo sa tibay ng kalasag. Inaatake siya gamit ang kanyang espada, at napakabilis niya kaya halos hindi nila masundan ang kanyang mga galaw, pero muli silang pinrotektahan ng kalasag ni Sylvie. Inutusan siya ni Kaido na panatilihin ang kalasag habang ang iba sa kanila ay umaatake sa demonyo, ngunit ang kanilang mga atake ay halos hindi mag-iwan ng gasgas. Iminumungkahi ni Luke Ilia na gamitin ang Open Ibong spell ni Sylvie, ngunit itinuturo ni Kaido na mapupuksa sila kung ibababa niya ang kanyang kalasag. Tiniyak ni Eri sa kanya na magiging maayos sila kahit walang kalasag. Binaba ni Sylvie ang kalasag, at nakipag-sync siya kay Luke Ilia para atakehin ang demonyo gamit ang kanilang mga opens ibong salamangka, ngunit hindi sila epektibo laban sa kanya. Inaatake ng demonyo si Kaido pero nakialam si Eri. Galit na galit ang Diablo sa pakikialam niya, kaya tinaboy niya ito. Muli niyang inatake si Kaido gamit ang kanyang espada, ngunit hinaranggan ito ni Kaido gamit ang kanyang dagger at nabasag ang espada ng demonyo. Galit na galit ang demonyo dahil binasag ni Kaido ang espada na regalo sa kanya ng emperador. Ibinato niya ang ilang suntok kay Kaido, at hinaranggan ito ni Kaido gamit ang isang kalasag na yelo, ngunit sinuntok ito ng demonyo at tumagos. Ang epekto ay nagpapadala kay Kaido na lumilipad patungo sa mga pader ng kuweba. Inaatake ng iba ang demonyo habang umiinom si Kaido ng potion para gamutin ang kanyang mga sugat. Tumakbo si Miko para tingnan siya, at kinumbinsi niya itong maging pain para ma-atake niya ang demonyo. Nililinlang niya ang Diablo sa tulong ni Snatch, at sinaksak ni Kaido ang Diablo mula sa likod at ginamit ang lakas nito. Nasaktan ang Diablo pero gumagamit siya ng madilim na mahika para gamutin ang kanyang mga sugat. Nagreklamo si Kaido tungkol sa pagiging makapangyarihan ng demonyo, pero pinatahimik siya ng demonyo sa pamamagitan ng isang suntok. Ang iba ay tumatakbo sa kanyang layunin, ngunit ang Diablo ay nagtatagumpay sa kanilang lahat. Nagboluntaryo si Luke Ilia na pigilan ang demonyo habang umatras si Kaido, ngunit hindi niya kayang iwan ang kanyang mga kaibigan. Pinabagsak din ng Diablo si Luke Ilia, kaya naghanap si Kaido ng anumang paraan para talunin ang Diablo. Sinusuri niya ang kanyang katalogo ng mga salamangka kasama ang kanyang alipin at natisod sa salamangkang, Beauty of Gluttony, ni Luke Ilia, na nagpapataas sa mga estatistika ng gumagamit ngunit kumukonsumo ng kanilang lakas ng buhay. Inutusan siya ni Kaido na isagawa ito, ngunit nag-aalala siya na maubos ang lakas ng buhay nito. Tiniyak niya sa kanya na magiging maayos siya, at binigkas niya ang spell. Nakuha muli ni Luke Ilia ang nawalang ex niya at lumaki. Hindi na siya nakikilala ng Diablo, pero determinado siyang talunin siya. Inaatake niya siya gamit ang kanyang madilim na mahika, ngunit ito ay ganap na walang epekto. Sumasalakay ulit siya, pero pareho pa rin ang resulta. Inatake siya ni Luke Ilia gamit ang kanyang mapanirang salamangka at natalo siya agad. Sinabi ni Kaido kay Luke Ilia na nauubusan na siya ng lakas ng buhay, kaya nagmakaawa siya rito na basagin ang spell, ngunit iba ang plano nito. Pinapangako niya sa kanya na tretuhin siya ng mas mabuti bago niya bawiin ang kanyang spell, at pumayag si Kaido dahil wala siyang pagpipilian. Binawi ni Luke Ilia ang kanyang salamangka at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Nagpahinga ang grupo para maibalik ang kanilang mga stats. Nag-level up si Kaido pagkatapos matalo ang demonyo. Nakuha niya ang mas maraming HP at isang bagong kasanayan. Inanunsyo rin ni Miko, Hakari, at Eri na umakyat sila sa antas matapos talunin ang boss. Pagod na sila kaya nagpasya silang itigil na ang araw. Nagpasya si Kaido na suriin ang mga nahulog mula sa mga halimaw na kanilang natalo.
Nalaglag ng Orthros ang isang berdeng kristal, at pinulot ito ni Kaido para suriin. Namangha siya dahil ito ang pinakamalaking kristal na nakita niya. Na-disappoint si Hikari na hindi ito ang elixir pero hindi naman niya inaasahang madaling makikita ito. Kinuha ni Kaido ang nahulog mula sa demonyo, at isa lang itong baraha. Tinanong niya ang iba pang miyembro ng partido kung ano ang dapat nilang gawin sa card. Sinasabi sa kanya ng iba na nasa kanya ang desisyon dahil siya ang nagbigay ng huling suntok. Wala rin silang pakinabang sa card dahil ang gusto lang nilang mahanap ay ang elixir. Pinag-iisipan ni Kaido na tawagin ang demonyo, pero mayroon na siyang isang demonyo bilang alipin, at hindi niya nakikita ang pangangailangan para sa isa pa. Binalaan siya ni Luke Ilia na huwag na muling ikumpara siya sa isang demonyong may mababang ranggo. Pinayuhan niya itong ibenta ang card dahil wala itong silbi sa kanya, at pumayag naman si Sylphie. Sinunod ni Kaido ang payo niya at ginawa ang kabaligtaran. Tinatawag niya ang Diablo, at nagpakita ito sa kanya sa mas maliit na bersyon. Ipinakilala niya ang sarili kay Kaido bilang Beloria. Nagtataka si Kaido kung bakit napakaliit ni Beloria, at ipinaliwanag ni Beluray na na-reset ang kanyang antas. Halos mawala sa sarili si Kaido. Nagsisisi siya dahil hindi niya sinunod ang payo ni Luke Ilia at ibinenta ang walang silbing demonyo. Ang mga salita ni Kaido ay labis na nakasakit kay Beloria kaya napaluha siya. Pumunta si Kaido para maligo at lumamig, pero galit pa rin siya sa babong desisyon niyang ipatawag ang demonyo kahit alam niyang hindi na mababago ang desisyong iyon. Inalok ni Beloria na tulungan siyang hugasan ang kanyang likod. Sinusubukan niyang patunayan na kapakipakinabang siya para hindi siya iwanan ni Kaido. Narinig ni Kaido na may papalapit sa mga shower, at nagpanik siya dahil ayaw niyang may makapasok at makita si Beluray na kinakamot ang likod niya. Nagtataka si Beluray kung magkasama ba sila palagi, at sinisiguro sa kanya ni Kaido na hindi niya siya kailanman pababayaan. Tinakap siya ni Beloria mula sa likod para pasalamatan sa pagbibigay katiyakan. Nakinig ang mga babae sa kanilang pag-uusap mula sa paliguan ng mga babae. Galit na galit si Luke Ilia dahil kaibigan na ni Kaido ang bagong demonyo, pero walang pakialam ang iba. Natapos na silang maligo at nagtungo sa opisina ng resepsyonista para isuko ang kanilang mga nakuha mula sa piitan. Nagulat ang resepsyonista na mayroon silang berdeng kristal sa kanilang inventaryo. Nagtataka siya kung sa anong palapag nila nakuha ito. Ipinaliwanag nila na nakuha nila ito mula sa pagtalo sa isang Orthros sa ika-9 na palapag. Nagulat ang resepsyonista na may lumitaw na Orthros sa ika-9 na palapag, at kahit papaano ay nagawa nilang talunin ito. Tiniyak niya sa kanila na magpapadala siya ng isang grupo upang imbestigahan ang paglitaw ng halimaw. Inaalok niya sa kanila ang 24 na milyon para sa kristal, at nagulat si Kaido na akala niya ay may depekto ang kanyang pandinig. Kinumpirma ng resepsyonista kung siya ang tatanggap ng deposito, ngunit hiniling niya sa kanya na hatiin ito sa 4 upang maibayad sa iba niyang kasamahan. Umalis sila sa opisina, at niliber niya ang kanyang mga kaibigan ng ilang dessert. Pinag-usapan nila ang mga nangyari sa araw at pagkatapos ay nagpasya silang umuwi. Sinabi ni Ari na maaaring may espesyal na bagay na nakakuha kay Kaido dahil natalo nila ang isang Orthros at isang demonyo sa isang araw. Sa tingin ni Kaido baka tama siya dahil may 3 na siyang servant cards ngayon, pero hindi niya masyadong pinag-iisipan ito. Inaasahan ni Hikari na makita ang mga bagong kasanayan ng lahat sa pagtatapos ng linggo. Pinayuhan siya ni Miko na magpahinga at huwag masyadong pilitin ang sarili, ngunit siniguro siya ni Hikari na magiging maayos siya. Hindi niya kayang magpahinga dahil parang sayang lang ang oras. Nagpaalam sila sa isa't isa at tinapos ang tawag. Nagsimulang umubo si Hikari pagkatapos ng tawag. Samantala, hiniling ni Kaido kay Baryulia na ipakita ang kanyang galing, ngunit sinabi nito na kailangan niya ng espada para maipakita ang kanyang kakayahan dahil isa siyang kabalyero. Nalilito si Kaido dahil dapat ay mayroon na siyang espada. Pinapaalala ni Luke Ilia sa kanya na binasag niya ang espada, kaya sinubukan niyang maghanap ng alternatibo. Iminumungkahi niya na subukan ang isang tungsten rod, ngunit si Baryulia ay komportable lamang sa isang bagay na may mas matalas na gilid. Humihingi ng paumanhin si Kaido dahil iyon lang ang tanging sandata niya, kaya tinanggap ito ni Baryulia. Ginagamit niya ito para labanan ang mga halimaw sa kuweba na nakakulong sa kanila, at humanga si Kaido sa kanyang lakas.
Namangha rin si Eri sa kanyang mahusay na pagpapakita, ngunit sinabi ni Luke Ilya na mas mabagal na si Bar Yulia kaysa dati. Inamin ni Bar Yulia na lumala ang kanyang kakayahan dahil bumalik na siya sa antas ng isang demonyo na nasa antas 1. Nakiusap siya sa grupo na payagan siyang sumama sa kanila at tumulong sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Nangangako siyang maging espada ng grupo, ang matalas na talim na magtatanggal sa lahat ng kanilang kaaway. Itinuturing ni Miko na mapanlait ang kanyang sinabi dahil wala naman siyang espada, ngunit tinanggap siya ni Kaido dahil maaaring maging kapaki-pakinabang ang kanyang lakas. Nagpapasalamat si Bar Yulia na tinanggap siya, ngunit nagpa siya si Kaido na subukan ang isa pa sa kanyang mga kakayahan. Nawalan siya ng kaunting HP sa mga halimaw sa kuweba, at pagkatapos ay hiniling kay Bar Yulia na gamitin ang kanyang Dark Cure spell sa kanya upang subukan ang bisa nito. Binibigkas ni Bar Yulia ang salamangka, pero walang nararamdaman si Kaido. Ipinaliwanag ni Bar Yulia na ang Dark Cure ay nagpapagaling lamang ng mga sugat at nagbibigay sa tatanggap ng sapat na HP upang hindi sila mamatay. Na-disappoint si Kaido. Umaasa siya na ang Dark Cure spell ay makakabawi sa pagbaba ng HP mula sa Beauty of Gluttony ni Luke Ilya upang makagawa ng walang katapusang ikot ng pinahusay na mga istatistika. Nagpa siya si Luke Ilya na subukan pa rin ang kanyang teorya, ngunit binalaan siya ni Kaido na umatras dahil masyadong mababa ang kanyang HP. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan ang uhaw ni Luke Ilya, kaya nilapitan niya si Kaido na may masamang hangarin. Umatras si Kaido pero natisod siya at bumagsak. Sinamantala ni Bar Yulia ang pagkakataong ito upang subukan ang Black Cure spell sa isang sugat. Ginagamit niya ang salamangka, at sa pagkakataong ito, nararamdaman ni Kaido na gumagaling ang kanyang sugat. Pinupuri niya ang gayuma ni Bar Yulia dahil medyo madaling gamitin. Nagpa siya silang mas malalim pang galugarin ang kuweba, at nakatagpo sila ng isang bronseng halimaw. Iminumungkahi ni Eri na subukan ang kanilang bagong natutunang kasanayan sa halimaw. Nag-alok siyang maunang pumunta kasama si Hikari. Ang halimaw ay sumugod sa kanila, ngunit nakulong ito ni Hikari sa pamamagitan ng kanyang mahikang ice circle. Sinundan ni Eri ng pinahusay na spear strike na malinis na hinati ang halimaw sa dalawa. Nawawasak ang halimaw, at pinupuri ni Kaido ang dalawa sa kanilang kahusayan at pagiging nakamamatay. Sinabi ni Eri na bagaman epektibo ang kanyang kasanayan, marami itong ginagamit na magic points, kaya hindi niya ito magagamit ng basta-basta. Ilang golem ang lumabas mula sa kuweba, kaya nagboluntaryo si Miko na patayin ang mga ito gamit ang snatch. Nagpalabas siya ng spell ng ilusyon na nakagambala sa mga golem at pinasayaw ang mga ito. Agad niyang sinenyasan si Snatch na maging hedgehog at atakehin ang mga golem gamit ang sunod-sunod na tusok. Nawawasak ang mga golem, at pinupuri ni Kaido ang kanilang kombinasyon. Patuloy silang nag-e-explore sa kuweba, at sinabi ni Kaido kay Sylphie na siya ang susunod na susubok sa kanyang kakayahan. Naramdaman ni Sylphie na may papalapit na mga goblin, kaya sinabi ni Kaido sa kanya na subukan ang kanyang awit ng Valkyrie. Inutusan din niya sina Lux Elia at Bar Yulia na sumali sa laban upang makita kung gumagana rin ang kakayahan ni Sylphie sa kanyang mga alagad. Nagsimulang kumanta si Sylphie, at naramdaman ni Kaido ang paglakas ng kanyang lakas. Lumalakas din ang kanyang paningin, at malinaw niyang nakikita ang paggalaw ng goblin. Iniiwasan niya ang atake ng goblin at binagsak ito gamit ang kanyang espada. Tinalo rin ni Bar Yulia ang pangalawang goblin gamit ang mabilis na pag-atake ng kanyang espada, habang pinabagsak naman ni Lux Elia ang huling goblin gamit ang isang fire spell. Nagtapat si Lux Elia na mas malakas siya ngayon, pero hindi kasing lakas noong ginamit niya ang kanyang spell ng katakawan kay Kaido. Hinihiling ni Kaido kay Bar Yulia ang kanyang pagsusuri, ngunit sinabi ni Bar Yulia na wala siyang naramdamang pagbabago sa kanyang mga istatistika. Teorisa ni Miko na ang kahusayan ng salamangka ay maaaring nakadepende sa relasyon ni Kaido sa kanyang alipin. Tiniyak sa kanya ng grupo na sa paglipas ng panahon, magiging sapat ang lakas ng kanilang relasyon upang maging epektibo ang spell. Nagpasalamat si Bar Yulia sa kanilang mabubuting salita at nangakong gagawin ang kanyang makakaya upang mas lumakas. Lalo na kapag may hawak na siya ng espada, nagkakaroon ng ideya si Kaido. Nagmamadaling umalis siya at bumalik na may bagong espada. Ipinakita niya ito kay Bar Yulia, pero hindi niya tinanggap at maya-maya ay nagsimulang umiyak.
Nagtataka ang grupo kung bakit siya nagtatapon ng galit pagkatapos makakuha ng bagong espada. Pinagalitan nila siya dahil sa pagiging walang utang na loob, pero nilinaw niya na luha ng kagalakan ang kanyang tinutulo. Nalulula siya sa damdamin ng makatanggap ng tunay na talim. Nangangako siyang gagamitin ang talim sa pinakamataas na kahusayan hanggang sa masira ito. Malugod niyang tinanggap ang talim at nagpasya siyang ipagmalaki ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng talim na bakal. Ilang halimaw ang maginhawang lumabas mula sa kuweba at madaling pinutol-putol ni Baryulia ang mga ito isa-isa. Humanga ang grupo sa kanyang mahusay na pagpapakita. Ibinalik ni Baryulia ang magic core kay Kaido, na pinuri siya dahil nakita niyang nagsanay siya ng husto para makamit ang ganitong kahusayan sa paghawak ng espada. Hinihiling niya kay Baryulia na turuan siya at sobrang nasasabik si Baryulia na handa na siyang magsimula kaagad. Nagpasya si Kaido na magpareserba na lang sa ibang oras dahil kailangan niyang umuwi ng maaga. Kinabukasan, dumating ang grupo sa mansyon ni Eri para sa isang study session. Napakalawak ng bakuran kaya kailangan nilang dumaan sa makapal na kagubatan para makarating sa bahay. Ang mga babae ay nakasakay habang ang mga lalaki ay napilitang maglakad sa isang mapanganib na daan. Unang dumating ang mga babae sa bahay at nakita nila si Eri na naghihintay sa kanila sa pinto. Pinupuri nila siya dahil sa pagkakaroon ng napakagandang bahay at inihayag niya na ang kanyang bahay ay isang martial arts dojo na ipinamana sa ilang henerasyon. Itinuturo niya ang isang talon na ginagamit para pakalmayan ang isip, isang dojo na ginagamit para hasain ang mga kasanayan, at isang bakuran na ginagamit para palakasin ang katawan. Naglakad ang mga bata sa daan sa bakuran at sa wakas ay nakarating sa bahay. Inimbitahan silang lahat ni Eri sa loob para simulan ang pag-aaral, pero nagprotesta ang mga lalaki dahil hindi sila makakapag-aral agad dahil hingal na hingal sila. Hindi sila pinapansin ni Eri kaya wala silang pagpipilian kundi sumunod sa kanila sa loob. Pagpasok pa lang nila, nakilala na ng mga lalaki ang lugar bilang isang dojo. Nagtataka sila kung bakit dinala sila ni Eri sa dojo para mag-aral imbes na sa kanyang kwarto. Nilinaw niya na masyadong maliit ang kanyang kwarto para magkasya ang napakaraming tao. Itinuturo niya na maaari rin nilang sanayin ang kanilang paghataw ng espada at makakuha ng libreng akses sa talon mula sa dojo kung sakaling kailanganin nila ito, na ginagawa itong perpektong lugar para mag-aral. Nagsimulang pumili ng kanilang upuan ang lahat para makaupo malapit sa taong kanilang gusto. Malapit nang umupo si Kaido kasama si Haruka, pero na-reserve na ni Eri ang isang espesyal na lugar para sa kanya malapit sa kanya. Si Kaido na lang ang umupo kasama niya. Na-disappoint si Haruka. Tinanong ni Eri si Kaido kung ano ang kailangan niya ng tulong at hiniling ni Kaido sa kanya na turuan siya sa matematika. Nagsisimula sila sa mga coordinate habang hinihiling ni Hakari kay Haruka na turuan siya ng ibang bagay. Nag-alok si Shinji na tulungan siya sa anumang paksa na nahihirapan siya, ngunit pinutol siya ni Hayato. Pinagalitan niya ito dahil inilagay niya si Hakari sa mahirap na sitwasyon. Inaalok niya kay Hakari ang kanyang serbisyo, ngunit tinanggihan ni Hakari ang kanilang dalawa at piniling manatili kay Haruka. Pinuri siya ni Kaido dahil sa paggawa ng tamang desisyon, ngunit pinagsasalita siya ng mga lalaki, na nagpapahiya sa kanya. Napagtanto ni Eri na lahat ng kaayusan ay nawala na. Iminumungkahi niya na magpahinga ang grupo sa talon, ngunit tinutulan ni Kaido ang kanyang biglang desisyon. Gayunpaman, lahat ng iba ay pumayag na pumunta sa talon, kaya sumuko si Kaido sa impluwensya ng mga kasama at pumayag na samahan sila. Lahat ay nagpalit ng kanilang damit panglangoy, pero napakalamig ng tubig kaya natakot ang mga lalaki na pumasok. Gayunpaman, ipinakita ng mga babae na mas malaki ang kanilang koonas kaysa sa mga lalaki. Humakbang sila sa ilalim ng talon at sinimulan ang pagmumuni-muni upang linisin ang kanilang isipan. Natapos ng mga babae ang kanilang sesyon ng pagmumuni-muni at lumabas sa talon. Ang sarap ng pakiramdam nila pagkatapos ng kanilang sesyon kaya inirerekomenda nila ito sa mga lalaki. Nagpasya ang mga lalaki na subukan ito para hindi sila mapahiya sa mga babae. Humakbang sila sa ilalim ng talon at sinimulan ang kanilang sesyon ng pagmumuni-muni. Pagkatapos magpalipas ng buong araw sa bahay ni Eri, sobrang ginaw ang mga lalaki kaya nakalimutan na nila ang lahat ng pinag-aralan nila. Samantala, tuwang-tuwa ang mga dalagita na nagkaroon sila ng napakasayang oras.
Inaasahan nilang magkaroon muli ng sesyon ng pag-aaral kasama si Eri. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa paggalugad sa piitan, ngunit pinagalitan sila ni Lokhelia dahil nagbakasyon sila gayong marami pa silang dapat gawin. Kinumbinsi siya ni Hikari na tumingin sa magandang bahagi dahil may sapat na silang lakas para ipagpatuloy ang kanilang paggalugad. Pinayuhan ni Miko si Hikari na maghinay-hinay, pero sinabi ni Hikari na parang nasa ulap siya sa mga nakaraang araw. Sobrang ganda ng pakiramdam niya kaya umaasa siyang maging bayani katulad ni Keido. Narinig ni Keido ang kanyang hiling, ngunit natigil siya ni Sylvie, na nagbalita sa kanya na papalapit na ang mga halimaw. Inutusan niya itong gamitin ang kanyang awit ng Valkyrie upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan. Nabitag ni Hikari ang mga halimaw gamit ang kanyang pinahusay na Wall of Ice. Inutusan ni Keido si Bar Yulia na patayin ang mga lizardmen, habang siya at si Eri ang magpapatay sa mga silver orcs. Agad silang kumilos at nilipol ang mga halimaw. Mas maraming orc ang lumabas mula sa piitan, at binigkas ni Hiko ang kanyang salamangka, na lumilikha ng mga sumasayaw na ilusyon. Sinundan ni Snatch at Eri ang kanyang atake, at pinabagsak nila ang mga lumalabas na orc. Ang kanta ni Sylvie ay nagbibigay lakas kay Hikari hanggang sa punto na parang kaya niyang harapin ang buong mundo. Mas maraming orc ang lumabas mula sa piitan, pero madali niya silang nakulong gamit ang kanyang ice column. Nagtulungan sina Keido at Bar Yulia para talunin ang mga halimaw. Nagulat si Keido na madali nilang natalo ang mga halimaw sa Antas Sham. Inaasahan niyang mas lalaban pa sila dahil nakarating na sila sa malayo sa piitan. Sinira ni Lokhelia ang kanyang victory lap sa pamamagitan ng pagmamaktol na pinigilan siya nitong maipakita ang kanyang mga bagong kasanayan. Sabik na sabik siyang ipakita ang kanyang mga bagong kasanayan na parang sisibog siya sa tuwa. Pinakalma siya ni Keido at binigyan ng magic core para makatulong na mawala ang kanyang nerbiyos. Nagpahinga ang grupo para lumamig. Nagsimulang magbiruan ang grupo, at tuwang-tuwa si Hikari na nagkakasundo ang lahat. Sana ang kanyang kinabukasan ay mapuno rin ng masaya at kasiya siyang mga araw na tulad nito. Patuloy silang nag-usisa at nakarating sa pasukan ng ika-10 palapag. Tinanong ni Keido ang grupo kung gusto pa nilang magpatuloy sa paggalugad sa kuweba, at nagkaisa silang lahat sa pagsang-ayon. Si Hikari ay sobrang tiwala sa sarili kaya siya ang nanguna sa grupo papunta sa ika-10 palapag, ngunit bigla siyang inatake sa puso. Bigla siyang tumigil sa paglalakad at hinawakan ang kanyang dibdib. Nalumpo siya sa lupa habang inaabot siya ni Miko. Binuhat siya ni Miko, pero walang malay si Hikari at dumudugo siya. Natatakot si Miko na ang pinakamasama na ang nangyari, pero umaasa siya na kakayanin pa ni Hikaru. Dinala si Hikari sa ospital bilang isang emergency case. Inaalagaan siya ng mga doktor, pero ayaw umalis sa tabi niya si Miko. Sinusubukan ni Eri na kumbansihin siyang hayaan na magpahinga si Hikari dahil sinigurado naman ng mga doktor na magiging maayos siya, pero iginigiit ni Miko na manatili sa tabi niya kahit sandali. Sinabi ni Eri na walang silbi ang kanyang pagpunta dahil binigyan ng mga doktor si Hikari ng gamot na magpipigil sa kanya na magising ng ilang sandali. Nagmamatigas pa rin si Miko na manatili dahil ayaw niyang iwanan ang tabi ni Hikari. Iminumungkahi ni Keido na gumamit ng posyon para gamutin si Miko, pero nagalit si Hikari. Ipinaliwanag niya na hindi sapat ang bisa ng mga potion para gamutin ang mga kondisyon ni Hikari, dahil mabuti lang ang mga ito sa pagpapagaling ng mga sugat at maliliit na pinsala. Nalaman ni Keido na mas marami ang alam ni Miko tungkol sa kalagayan ni Hikari kaysa sa ipinapakita niya. Tinanong niya ito sa kanya, ngunit nag-ambala sila ng mga magulang ni Hikari, nakara-rating lang sa ospital. Nagmamadaling pumunta ang mga magulang sa kanyang kama habang humihingi ng paumanhin si Miko ng paulit-ulit dahil pinayagan niyang mangyari ang ganitong sitwasyon sa kanilang anak. Binabalewala nila ang kanyang mga paghingi ng paumanhin at sa halip ay pinasasalamatan siya sa paglalaan ng napakaraming oras sa kanilang anak. Nagpasalamat din sila kay Keido at Eri sa patuloy na pagsuporta kay Miko at pagpaparamdam sa kanya na may halaga siya. Naaalala nila kung gaano palaging nasisiyahan si Hikari kapag pumupunta sa parke kasama ang grupo. Labis na nadala ng emosyon si Miko kaya tumakbo siya palabas ng silid. Humihingi ng paumanhin sina Keido at Eri sa mga magulang ni Miko dahil sa ipinakita niya, at hinabol nila ito.
Lumabas sila para makita ang ibang bata na naglalaro sa nyebe at magkaroon ng magandang oras kasama ang kanilang mga magulang. Sinabi ni Hikari na napakasaya ng mga bata kaya nakangiti sila. Gayunpaman, nalulungkot siya dahil hindi na makangiti si Hikari tulad ng dati. Unang nagkita sila Hikari sa isang tindahan ng baraha. Siya ang kasalukuyang kampyon ng laro ng baraha, ngunit humakbang si Hikari upang hamanin siya. Inaasahan ni Miko na magiging madali ang laban dahil bihira ang kanyang mga baraha, pero nakasabay si Hikari sa kanyang mga baraha. Nagtaka siya kung galing sa mayamang pamilya si Hikari, na magpapaliwanag kung paano niya nakuha ang mga bihirang baraha. Bagaman maganda rin ang mga baraha ni Hikari, mas angkop sa estilo ni Miko ang mga baraha niya kaysa kay Hikari, kaya siya ang nanalo. Tinanong niya si Hikari kung bakit hindi siya nakakuha ng mga barahang angkop sa kanyang estilo ng paglalaro, at ipinaliwanag ni Hikari na sinusubukan lang niyang makakuha ng mga barahang katulad ng deck ni Miko, dahil mahal na mahal niya ito. Nag-alok si Miko na tulungan si Hikari na bumuo ng deck na angkop sa kanyang estilo ng paglalaro na pangdepensa. Naging magkaibigan ang dalawa pagkatapos ng pagkikita na ito. Dati ay sobrang naiinip si Miko sa card shop dahil madali niyang talunin ang sinumang humamon sa kanya, pero pagkatapos makilala si Hikari, hindi na siya muling nagkaroon ng oras para mainip. Mula sa araw na iyon, ginawa na nila ang lahat ng magkasama, at kumbinsido si Miko na palagi silang magkasama magpakailanman. Nagkaroon ng paligsahan ng pares ng baraha, at nagpasya silang magparehistro bilang pares. Bago magsimula ang paligsahan, nagpasya si Miko na magsagawa ng case study sa kanyang mga posibleng kalaban. Namangha si Hikari sa pagiging masusi ng kanyang pag-aaral, ngunit ipinaliwanag ni Miko na ito ay pangunahing estratehiya lamang sa laro. Nagsimula ang paligsahan, at madaling nilampasan ng magkapares ang iba pang mga kalahok, at sila ang nagwagi. Sila ang ginawaran ng trepeo ng paligsahan, at buong pagmamalaking ipinakita ito ni Hikari. Ibinigay niya ito kay Hikari para buhatin din ang trepeo, pero biglang bumagsak si Hikari. Dinala siya sa ospital, pero habang papunta sa ICU, humingi ng paumanhin si Hikari dahil hindi niya sinabi kay Miko ang kanyang sekreto. Tinanong ni Miko kung ano ang sekreto niya, pero nawalan ng malay si Hikari. Dumating ang mga magulang ni Hikari sa ospital, at ipinaalam sa kanila ni Miko na nasa ICU siya. Noon sinabi ng mga magulang ni Miko kay Hikari ang totoo tungkol sa kanyang sakit. Nagulat si Keido na itinago niya ang lahat ng ito mula nang magkasama sila. Hinihiling niya sa kanya na sabihin ang lahat ng alam niya, ngunit nag-aatubili si Miko na pag-usapan ito. Sinusubukan ni Keido na pilitin si Miko na magsalita, pero pinigilan siya ni Eri dahil hindi magandang oras ngayon. Lumapit sa kanila ang ama ni Miko mula sa likod, at nag-alok na sasabihin kay Keido ang lahat tungkol sa sakit nito. Ipinaliwanag niya na ang kanyang sakit ay nagdudulot ng kabuoang pagkasira ng mga organ sa paglipas ng panahon, at walang lunas dito. Noong huling beses siyang nawalan ng malay, sinabihan sila na baka hindi siya umabot ng bagong taon kung mawawalan ulit siya ng malay. Nagtaka si Keido kung alam ni Hikari ang tindi ng kanyang sakit. Inamin ng ama ni Hikari na alam niya dahil napansin niyang may mali sa kanya, kaya pinilit niya silang sabihin sa kanya ang tungkol sa sakit niya. Nagulat si Eri dahil hindi siya kailanman nagpakita ng anumang palatandaan ng sakit. Ipinaliwanag ni Miko na ang mga gamot na inireseta ng mga doktor ay sumusupil sa mga sintomas ni Hikari. Sinabi rin niya na habang nag-e-explore sa piitan, tumaas ang kanilang stamina, na nakabawi sa kakulangan ni Hikari. Nagulat ang ama ni Hikari nang malaman niyang nag-e-explore sila ng mga piitan tuwing katapusan ng linggo dahil palagi siyang sinasabihan ni Hikari na nagpupunta sila sa parke. Humihingi ng paumanhin si Miko dahil sa paglilinlang niya sa tatay ni Hikari, pero sinabi nito sa kanya na wala siyang dapat ipagpaumanhin dahil sigurado siyang iyon ang gusto ni Hikari. Nagtataka si Keido kung bakit patuloy na inilalagay sa panganib ni Hikari ang kanyang buhay para galugarin ang mga piitan, sa kabila ng kanyang kritikal na kalagayan. Ikinwento ni Miko ang unang pagkakataon niyang nabasa ang isang artikulo na nagsasabing may isang himalang gamot na kayang gamutin ang anumang sakit na random na lumalabas sa piitan. Ang lunas na ito ay tinatawag na elixir, at karaniwang ipinagbibili ito sa mga subasta sa halagang milyon-milyon. Sumilip si Hikari sa balikat ni Miko at napagtanto niyang binabasa nito ang tungkol sa elixir.
Nagtaka siya kung susuriin ni Miko ang piitan para sa elixir, pero mas nag-aalala si Miko na nakatakas siya sa ospital nang hindi na-discharge. Sinubukan ni Miko na iwasan ang tanong dahil sigurado siyang gugustuhin ni Hakari na galugarin ang piitan kasama niya. Ipinaliwanag niya na masyadong mapanganib ang piitan, lalo na dahil wala silang alam tungkol dito. Gayunpaman, hindi umatras si Hakari dahil hindi niya gustong ilagay sa panganib si Miko para sa kanya. Nagmamatigas siyang sumama, kaya inimbita siya ni Miko sa kanilang lihim na lugar para pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ipinaliwanag ni Hakari na ang paghahanap sa elixir ay magbubunga ng lunas para sa lahat ng nagdurusa sa kanyang kondisyon. Ayaw niyang ipasa ang napakalaking responsibilidad na iyon kay Miko, pero sinigurado ni Miko sa kanya na hindi siya nagpapasa ng higit sa kaya niyang gawin. Napagtanto ni Miko na hindi niya mababago ang isip ni Hakari dahil mayroon pa rin itong determinadong mukha na susunod sa kanya. Nagpasya siyang sumuko sa mga kahilingan nito, at natuwa si Hakari na magkasama silang makakapag-explore sa piitan. Determinado si Hakari na hanapin ang elixir at maging bayani sa lahat ng nagdurusa sa kanyang kondisyon. Nasisiyahan ang ama ni Miko dahil isinasaalang-alang pa rin niya ang kapakanan ng iba kahit may sakit siya. Nagpapasalamat siya na may mga kaibigan siyang tulad ni Miko at Keido sa paligid niya upang suportahan ang kanyang pangarap at tumulong sa paggalugad ng piitan. Sinabi ni Miko sa ama ni Hakari na ginagawa lang niya ang kanyang makakaya para maging bayani ni Hakari upang maging bayani rin siya sa iba. Humihingi siya ng paumanhin kay Eri at Keido dahil itinago niya ng matagal ang kalagayan ni Hakari. Pinawalaan nila ang kanyang mga paghingi ng paumanhin at siniguro sa kanya ang kanilang suporta sa paghahanap ng elixir. Duda si Miko sa katotohanan ng alamat tungkol sa elixir, pero sinigurado siya ni Eri na kailangan nilang maniwala dahil naniniwala si Miko. Nasasabik din si Keido na mahanap ang elixir matapos marinig ang gayong nakakaantig na kwento. Nagpasya silang mas malalim pang galugarin ng piitan kinabukasan dahil mas malamang na nasa mas mababang antas ang halimaw na nagbibigay ng elixir. Kinabukasan, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paggalugad sa ika-10 palapag. Sinalubong sila ng dagat ng buhangin at ng pagtakbo ng mga kamelyong halimaw. Keido kaagad na nagbigay ng utos kay Sylphie na gamitin ang kanyang Song of the Valkyrie para mapahusay ang kanilang mga kakayahan. Sumunod si Sylphie at inutusan ni Keido si Miko na kunin ang kamelyo sa kanan. Inutusan din niya si Eri na dalhin ang kamelyo sa kaliwa habang siya naman ang bahala sa nasa gitna. Inalok ni Berulia na alisin ang kamelyong nasa gitna at pinayagan siya ni Keido. Nagprotesta si Luke-Ilia dahil nagpapakita ng paboritismo si Keido. Gusto rin niyang makipaglaban, pero hindi siya pinapayagan ni Keido na gamitin ang kanyang spell sa pagiging matako ng madalas gaya ng gusto niya. Mahusay na iniiwasan ni Keido ang kanyang mga akusasyon habang nakikipaglaban ang grupo sa mga kamelyo. Ginagamit ni Miko ang kanyang spell ng ilusyon para pasayawin ang unang kamelyo, pagkatapos ay binibigyan niya ng senadorya si Snatch-In na bumabagsak sa kamelyo gamit ang kanyang sunod-sunod na mga tinak. Ginagamit ni Eri ang kanyang karit upang patumbahin ang pangalawang kamelyo gamit ang kanyang advanced na open-ibong atake. Sumasayaw si Berulia sa paligid ng huling kamelyo at pagkatapos ay pinabagsak ito sa pamamagitan ng paghampas ng espada. Nalaglag ng kamelyo ang isang mahiwagang kristal at ipinakita ito ni Berulia kay Keido, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito isang elixir. Hindi natitinag si Keido dahil alam niyang hindi magiging madali ang paghahanap ng himalang lunas. Nagpasya silang magpatuloy sa paggalugad sa piitan at pagpatay ng mga halimaw hanggat kailangan para makuha ang elixir. Naglaan ng 1 minuto ang grupo para muling mag-hydrate dahil napakainit ng lugar sa disyerto, ngunit biglang nakaramdam si Berulia ng kakaiba. Binigyan niya ng babala si Keido at nagtataka si Keido kung ano ang mali. Binalaan ni Sylphie na aatakihin siya mula sa ilalim ng buhangin, ngunit hindi siya nakasagot sa tamang oras. Isang sandworm ang lumabas mula sa buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa at bumalot sa kanya. Napagtanto ni Luke-Ilia na lubos na naparalisa ng uod si Keido. Ito ang kanyang pagkakataon para subukan ang kanyang kakayahan, kaya sinubukan niyang gamitin ang kanyang Flame of Destruction, ngunit pinigilan siya ni Sylphie. Itinuturo niya na ang kanyang salamangka ay magsusunog kay Keido hanggang sa maging abo dahil nakikipag-ugnayan siya sa uod. Sa halip, ginamit ni Miko ang kanyang spell ng ilusyon para palayain ng uod si Keido.
Mahina na ang uod at sinubukan ni Luke Ilia na samantalahin ang pagkakataong ito para ipakita ang kanyang spell ng apoy, ngunit naunahan siya ni Berulia. Inaatake niya ang uod ng may dagdag na sama ng loob dahil nasaktan nito si Kaido, at hinihiwa niya ito sa maliliit na piraso. Galit na galit si Luke Ilia kay Berulia dahil ninakaw nito ang kanyang atensyon kaya nagsimula siyang magmukmak, pero nangako si Kaido na hahayaan siyang humarap sa susunod na halimaw. Pagkatapos ng kanilang paggalugad, pupunta sila para bisitahin si Hakari sa ospital. Masaya silang nakitang gising siya at ikinwento nila sa kanya ang kanilang pakikipagsapalaran sa piitan. Sabik si Hakari na makalabas ng ospital para maipagpatuloy niya ang pagtulong sa kanyang ice magic tuwing nag-e-explore sila sa piitan. Lahat ay sabik din na makabalik siya sa koponan. Umalis ang tatlo sa kanyang kwarto at nagsimulang umiyak ng malakas si Miko. Nagtataka siya kung paano pa rin nakakapagpakita ng ganoong kaibig-ibig ng ngiti si Hakari kahit gaano siya karamdaman. Naisipan ni Eri na ihatid siya pauwi. Bago siya umalis, pinaalalahanan niya si Kaido na nais niyang maging bayani na kayang protektahan ang lahat ng kanyang mahal at pinapahalagahan. Itinuturo niya na ginagawa niya ang kanyang makakaya para protektahan si Hakari. Ang kanyang mga salita ay tumama ng malapit sa puso kaya naman nag-trigger ang mga alaala ni Kaido sa nakaraan kung saan sinabi rin ang parehong mga salita. Gayunpaman, hindi niya matandaan kung sino ang nagsabi nito. Sa pag-uwi niya, nakatanggap siya ng tawag mula kay Haruka na nagtatanong tungkol kay Hakari. Pinag-iisipan ni Kaido na magsinungaling tungkol sa kanyang kalagayan, pagkatapos ay malinaw niyang naaalala kung saan niya unang narinig ang mga salitang iyon noon. Noon, sinisisi ni Haruka ang kanyang ama dahil sa pagsisinungaling sa kanya dahil nangako itong hindi na kailanman babalik sa piitan. Ipinaliwanag ng kanyang ama na kailangan niyang galugarin ang piitan dahil gusto niyang matuklasan ang mga lihim nito. Ginagawa lang niya ang makakaya niya para mapadali ang buhay ng iba. Ang alaalang ito ay nagpapalakas sa determinasyon ni Kaido. Nangako siyang tatawagan ulit si Haruka at tinapos niya ang tawag. Bumalik siya sa piitan para ipagpatuloy ang paggalugad bago ito magsara para sa araw. Nagulat si Luke Ilia na bumalik siya sa mga piitan pagkatapos umalis ng iba. Binalaan siya ni Sylvie na mag-ingat dahil may mga halimaw sa ilalim ng buhangin. Biglang lumitaw ang isang sandpit at isang malaking sand crab ang lumabas mula sa hukay. Naninindigan si Kaido dahil determinado siyang gawin ang lahat ng makakaya niya para mapagaan ang buhay ng iba. Natapos na ni Kaido ang kanyang paggalugad at nagsimula ng umuwi. Sumilip si Hakari sa bintana niya at nagkataong nakita niya itong naglalakad pa uwi na pagod na pagod. Nalulungkot siya na pinipilit niya ang sarili niya ng husto para lang makuha ang elixir. Nakarating na si Kaido sa bahay at agad naghanda ng mainit na palaigo. Nalulubog siya sa tubig pero nag-aalala ang kanyang ina dahil madalas siyang umuwi ng gabi na. Pinapayuhan niya itong huwag masyadong magtrabaho ng husto sa kanyang trabaho at nangako itong dahan-dahan lang. Kinabukasan, ang guro ni Kaido ay nagtuturo sa klase tungkol sa kasaysayan ng paglipag sa buwan, ngunit wala si Kaido. Nag-aalala si Haruka pero bigla siyang sumulpot sa pintuan ng klase na mukhang gusot-gusot. Humihingi siya ng paumanhin sa pagdating ng huli sa klase dahil huli siyang natulog. Sinabi rin ng kanyang guro na tila hindi siya mapakali kamakailan. Nangako si Kaido na babaguhin niya ang kanyang kamakailang pag-uugali. Sa oras ng pahinga, nag-ayos sina Hayato at Shinji para bisitahin si Hakari sa ospital. Inimbitahan nila si Haruka na sumama pero hindi siya makakapunta kaya nag-rain check siya. Natutulog si Kaido sa buong panahong ito hanggang sa susunod na klase. Sa pagtatapos ng klase, nag-aalala ang ibang lalaki para kay Kaido dahil natutulog siya na parang buntis. Ipinaliwanag ni Kaido na palagi siyang inaantok nitong mga nakaraang araw dahil hindi niya maalis ang pagod. Tiniyak niya sa kanila na okay lang siya pero hindi sila naniniwala sa mga dahilan niya. Nagsimula nang umalis si Kaido at nagtataka ang mga bata kung bakit hindi siya sumama para bisitahin si Hakari. Ipinaliwanag niya na papunta siya sa piitan para ipagpatuloy ang pagpatay sa mga halimaw at paghahanap sa elixir. Pinag-iisipan ng mga lalaki na sundan siya at tulungan ngunit nahihiya sila. Naisip nila na makakasagabal lang sila kay Kaido dahil wala silang iba kundi mga alagad kumpara sa mga halimaw na lalabanan ni Kaido sa mas mababang antas ng piitan.
Nagpasya silang bisitahin si Hikari ng mag-isa at nagpaalam sila kay Keido. Sa ospital, nililibang nila si Hikari sa pamamagitan ng mga laro sa baraha. Laging natatalo si Hayato kaya naiinis siya. Hinahamon niya si Hikari sa isa pang laro ng baraha pero sinabi ni Shinji sa kanya na tanggapin na lang niya ang pagkatalo dahil hindi niya kailanman matatalo si Hikari sa laro ng baraha kahit bigyan siya ng 1,000 taon ng paghahanda. Sumasang-ayon si Hikari sa kanya dahil itinuro sa kanya ni Miko ang lahat ng alam niya tungkol sa mga laro ng baraha at walang sinuman ang nakatalo sa kanya. Nangako siyang magdadala ng video game sa susunod niyang pagbisita at tatalunan siya, pero inihayag nito na mas mataas ang antas niya sa video game dahil tinuruan din siya ni Miko nito. Nagpasya ang mga bata na umalis, nangako na bibisita sa ibang pagkakataon. Hinihiling ni Hikari na iparating ang kanyang pagbati kay Haruka at pasalamatan ito sa mga regalo. Nagpapasalamat siya na patuloy pa rin siyang binabalitaan ni Haruka sa pamamagitan ng text, pero nalulungkot siya dahil hindi pa siya nakabisita ng personal. Nag-isip ng dahilan sina Hayato at Shinji para kay Haruka at ipinaliwanag na hindi siya makabisita kay Hikari dahil takot siya sa mataong park. Nagtataka si Hikari kung kamag-anak ni Kapitan Katsuragi si Haruka. Nagbabasa siya ng ilang libro habang naka-admit at nakatagpo ng isa na inilathala ni Kapitan Katsuragi. Mula sa larawan niya, napansin ni Hikari ang ilang pagkakatulad sa pagitan ni Kapitan Katsuragi at ni Haruka. Inamin ni Hayato na si Kapitan Katsuragi ang ama ni Haruka. Nawala si Kapitan Katsuragi di nagtagal matapos niyang ipahayag na nakarating na siya sa ika-41 palapag ng piitan. Nalaman ni Hikari na hindi makakapunta si Haruka sa parke dahil magti-trigger ito ng trauma mula sa kanyang nakaraan. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit tumanggi si Haruka na bisitahin siya. Nangangako siyang gagaling agad para ma-explore niya ang piitan. Plano niyang dumaan sa ika-41 palapag para mahanap si Kapitan Katsuragi dahil optimista siyang buhay pa ito. Hinihikayat siya ni Hayato na gumaling sa lalong madaling panahon para mahanap nilang lahat si Kapitan Katsuragi at makabisita si Haruka sa parke dahil wala na siyang trauma na maiuugnay dito. Samantala, ginalugad ni Keido ang piitan kasama sina Eri, Miko, at ang kanyang mga tagapaglingkod. Nakasalubong nila ang isang mataas na antas ng Sphinx at pinahusay ni Sylphie ang kanilang kakayahan sa pamamagitan ng kanyang awit ng Valkyrie. Sinuka ng Sphinx ang isang bowl ang apoy sa grupo ngunit hinati ito ni Berulia sa dalawa. Binigyan ni Keido si Luke Ilia ng pagkakataon na subukan ang bago niyang spell. Inihagis niya ang kanyang spell ng apoy ng pagkawasak sa Sphinx ngunit binaliwala lang nito iyon. Nagsimulang sumugod ang Sphinx sa kanya ngunit tinamaan ito ni Miko ng kanyang spell ng ilusyon. Sinundan ni Eri ang kanyang opens ibong pag-slash gamit ang kanyang karit habang sina Miko at Scratch ay nagtulungan upang bombahin ang Sphinx ng mga bala at tinak. Sinamantala ni Keido ang kanilang pagkaabala para makalusot sa ilalim ng Sphinx at tusukin ang mahinang bahagi nito gamit ang kanyang dagger. Natalo nila ang Sphinx at nag-level up mula sa mga experience points nito. Tinutukoy ni Sylphie ang item drop ng halimaw, umaasang elixir ito, ngunit nilinaw ni Keido na magic core lang ito. Hinihikayat niya ang grupo na patuloy na sumisid ng mas malalim sa kuweba upang makuha nila ang elixir. Pagkatapos mag-ikot sa buong araw, ibinabalik nila ang kanilang hall key sa receptionist. Gusto niyang hatiin ang bayad sa 3 pero hiniling ni Keido na hatiin ito sa 4 at ilagay ang bahagi ni Hikari sa kanyang account dahil bahagi ito ng kanilang grupo. Umuwi na sila pero iminungkahi ni Keido na magpatuloy silang galugarin ang piitan tuwing may libre sila sa mga araw ng linggo. Sumang-ayon sina Eri at Miko na sumali sa paggalugad tuwing malaya sila. Umuwi si Keido para manood ng mga video tungkol sa paggalugad ng mga piitan at sa uri ng mga halimaw na naglalabas ng mga bihirang bagay tulad ng elixir. Nagpasya siyang basahin ang tungkol sa mga halimaw sa ika-12 palapag at nagpuyat buong gabi. Kinabukasan, natulog siya sa buong klase. Sa pagtatapos ng klase, nagmamadali siyang umalis ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan. Pinayuhan nila siya na magpahinga muna sa paggalugad sa kuweba at magsaya kasama nila. Ibinunyag ni Haruka na alam niyang pinipilit niya ang sarili niya dahil gusto niyang tulungan si Hikari, pero sinabi niya sa kanyang magpahinga.
Sinabi ni Kaido sa kanya na hindi siya makakapagpahinga kapag nakikipaglaban para sa buhay niya ang kaibigan niya at hindi niya nagawa ang lahat ng kanyang makakaya para makahanap ng lunas. Pumunta siya sa piitan at naghandang ipagpatuloy ang paggalugad kasama sina Sylphie, Luke Ilia, at Bar Yulia. Habang pababa na siya sa mga hakbang, nawalan ng balanse si Kaido at Nat Amba. Napansin ni na Sylphie at Luke Ilia na mukhang pagod si Kaido. Iminumungkahi ni Bar Yulia na magbakasyon siya ng isang araw para makapagpahinga at ipagpatuloy ang paggalugad sa ibang araw. Binabaliwala ni Kaido ang kanilang mga alalahanin at nangangakong babalik kung hindi na kaya ang sitwasyon. Gusto lang niyang suriin ang ika-12 palapag para mas handa siya kapag kumpleto na ang party. Bumaba ang grupo sa hagdan at nakarating sa ika-12 palapag na puno ng yelo. Hindi maramdaman ni Sylphie ang anumang halimaw kaya iminungkahi ni Kaido na mag-scout pa sila ng kaunti para makita kung may makakasalubong silang anuman. Lumalayo pa sila sa antas ngunit hindi man lang nila maramdaman ang kahit isang buhay na nilalang sa sahig na yon. Nagtataka at nakakatakot ito para sa kanila, ngunit nagtapos sila na hindi angkop ang sahig para sa mga halimaw. Nagpasya si Kaido na bumalik pero biglang nakaramdam si Sylphie ng kakaiba. Nagbabala siya na may mabilis na papalapit sa kanila kaya nakahanda ang grupo na lumaban. Isang kolonya ng mga paniki ang lumilipad mula sa kadiliman ngunit may malaking bagay na malapit na sumusunod sa kanila. Biglang lumabas ang ilang dosenang malalaking baboy mula sa kadiliman at napagtanto nilang nagkakagulo ang mga baboy. Iminumungkahi ni Sylphie na umatras dahil hindi sila mabubuhay kung haharapin nila ng harapan ang pagtakbo ng mga baboy. Gumagawa siya ng kalasag at sinusubukan nilang tumakas pero mabilis na nakakalapit ang mga baboy kaya napagtanto nilang hindi sila makakatakas. Wala silang pagpipilian kundi tumayo at lumaban. Inutusan ni Kaido si Sylphie na palakasin ang kanilang mga kakayahan gamit ang kanyang Song of the Valkyrie at inatake ni Luke Ilia ang mga baboy gamit ang kanyang Flames of Destruction. Ang kanyang salamangka ay tumatapos sa unang alon ng mga baboy ngunit halos walang nagagawa sa mga sumunod na baboy. Nagpapatuloy ang pagtakbo ng mga tao kaya sumali sina Kaido at Bar Yulia sa laban at tinamba ang mga baboy sa malapitang labanan. Sumali rin si Sylphie at inatake ang mga baboy gamit ang mga magic na yelo. Marami silang nakukuhang karanasan at magic crystals mula sa pagpatay sa mga baboy kaya naman nag-level up sila. Nasisiyahan si Kaido dito ngunit habang lumingon siya para ipagpatuloy ang laban, nawalan siya ng balanse. Sinamantala ng baboy ang pagkakataong ito para bigyan siya ng brutal na tackle. Sumunod ang iba pang mga baboy at pinatakbo nila si Kaido, na nabawasan ang HP nito sa kritikal na antas. Tumalon si Bar Yulia sa kaguluhan at hinati ang mga baboy upang iligtas si Kaido. Inutusan siya ni Sylphie na dalhin si Kaido sa ligtas na lugar habang pinipigilan nila ang nagwawalang baalang mga baboy. Nagtataka si Bar Yulia kung paano nila mapipigilan ang mga baboy ng mag-isa at sinigurado nila sa kanya na mapipigilan nila ang mga ito gamit ang mga bagong kasanayan na nakuha nila mula sa pag-level up. Binuhat ni Bar Yulia si Kaido at nagsimulang umatras habang naghahanda naman sina Sylphie at Luke Ilia na gamitin ang kanilang mga salamangka. Si Sylphie ay nagpalabas ng malaking kidlat gamit ang isang spell habang si Luke Ilia naman ay nagpalabas ng matinding apoy na parang haligi. Binigkas nila ang kanilang mga salamangka sa mga baboy at nilipol ang mga ito habang dinala ni Bar Yulia si Kaido sa kaligtasan habang unti-unting nawawala ng malay. Ibinalik siya ni Beluria sa isang ligtas na lugar at desperadong sinubukang gamitin ang Dark Cure para gamutin ang kanyang mga sugat ngunit hindi tumutugon si Kaido. Nakipagkita sa kanya sina Sylphie at Luke Ilia, at ipinaliwanag niya sa kanila ang sitwasyon, umaasang may magagawa sila para matulungan si Kaido dahil naubusan na siya ng mana. Tumalon si Luke Ilia kay Kaido at binigyan siya ng malakas na sampal, nagbabantang siya mismo ang papatay sa kanya kung mamamatay ito sa kanya. Sinubukan ni Sylphie ang isang tunay na solusyon sa pamamagitan ng pagbibigay kay Kaido ng ilang mahiwagang gamot na nakapagpapagaling, ngunit hindi niya ito mailunok kaya nagpasya siyang subuan siya. Nagseselos si Luke Ilia at sumali rin kay Sylphie para pakainin si Kaido. Sandaling nagkamalay si Kaido at nagpasalamat sa mga babae sa pagligtas sa kanya. Masaya ang mga katulong na nakaligtas sila sa panganib pero muling bumagsak si Kaido. Nagising siya sa ospital at pumasok ang doktor para suriin siya sa harap ng receptionist.
Habang sinusuri ng doktor ang kanyang mga vital signs, pumasok sa kwarto sina Eri at Miko, nagtataka kung ano ang nangyari kay Kado. Ipinaliwanag ng receptionist na nabundle siya ng stampede at nag-aalala sila na malubhang nasugatan siya. Pinakalma ng doktor ang kanilang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagpapakita na gumaling na ang kanyang mga sugat salamat sa mga potion na ibinuhos sa kanya nina Luke Ilia at Sylvie. Iminumungkahi ng doktor na hayaan muna nilang magpahinga si Kado at pumayag naman ang resepsyoniste na umatras at ipagpaliban muna ang mga tanong. Hindi pa rin makapaniwala sina Miko at Eri na natabunan ng hug stampede si Kado. Nagtapos sila na sinumpa siya ng malas dahil napakaraming hindi magandang sitwasyon ang nangyari sa kanya. Nilapitan ni Miko si Kado at tinanong kung okay lang siya. Natakot si Kado at inamin niyang natakot siya nang tumama sa kanya ang stampede. Si Kado ay kalaunang pinalabas sa ospital. Inalok siya nina Eri at Miko na ihatid siya pauwi pero hindi siya sumagot dahil malalim ang iniisip. Tinawag ni Miko ang pangalan niya na nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Mabait niyang tinanggihan ang kanilang kahilingan at tumakbo patungo sa istasyon. Na-disappoint si Kado sa sarili niya. Pakiramdam niya ay nabigo siya kay Hikari dahil hindi niya makuha ang elixir. Tahimik siyang humihingi ng paumanhin sa kanya habang pauwi siya na nakayuko ang ulo. Kinabukasan, binisita ni Kado si Haruka sa ospital. Lumuhad siya para humingi ng paumanhin dahil hindi niya isinasaalang-alang ang kalagayan nito habang naglilibot sila sa mga piitan. Nang tamaan siya ng pagtakbo ng mga baboy, natakot siya na mamamatay na siya. Doon niya napagtanto na ganoon ang nararamdaman ni Haruka tuwing nag-e-explore sila. Palagi siyang takot para sa kanya dahil inilalagay niya sa panganib ang sarili niya para matuklasan ang mga lihim ng piitan. Sinusubukan lang niyang gayahin si Kapitan Katsuragi na namuno sa espesyal na pangkat ng paggalugad sa piitan. Bagaman pinamunuan niya sila upang makamit ang mga bayaning gawa sa piitan, matinding pinuna siya nang mawala siya. Dahil dito, nalungkot si Haruka at sinisi ni Kado ang sarili dahil wala siyang magawa noon. Sinumpa niya na patutunayan niyang mali ang mga nagsasabing hindi niya kaya at gagawin ang hindi nagawa ni Kapitan Katsuragi. Gusto niyang tuklasin ang mga lihim ng piitan at patunayan sa lahat na si Kapitan Katsuragi ay isang tunay na bayani, para hindi na muling malungkot si Haruka. Gayunpaman, inamin niya na natatakot siyang bumalik sa piitan at ipagpatuloy ang kanyang pakikipagsapalaran. Humihingi siya ng paumanhin kay Haruka dahil nabigo niya ito dahil nawalan siya ng lakas ng loob. Inamin ni Haruka na noong una ay ginalugad niya ang piitan para sa kapakanan niya, ngunit nilinaw niya na iba na ang sitwasyon ngayon dahil pinipilit niya ang sarili na iligtas si Hikari. Noong bata pa si Haruka, itinuro sa kanya ng kanyang ama na ang bayani ay isang taong nagtitiis sa kawalan ng katiyakan at panganib upang protektahan ang iba. Noon ay napakabata pa niya para maunawaan, pero gusto ng kanyang ama na maging bayani para maprotektahan ang lahat, lalo na ang mga malapit sa kanya. Naiintindihan na ngayon ni Haruka ang ibig sabihin nito at kinikilala niya na si Kado ay bayani nilang dalawa ni Hikari. Inamin ni Haruka na palagi siyang nag-aalala tuwing papasok si Kado sa mga piitan dahil natatakot siyang hindi na muli makita ito. Gayunpaman, gusto niyang magpatuloy siya sa paggalugad para sa kapakanan ni Hikari dahil ito lang ang paraan para mailigtas siya. Nalakas ang loob ni Kado sa kanyang mga salita, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gagawin. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang kailangan niyang galugarin sa piitan at kung anong uri ng mga halimaw ang naglalaglag ng elixir. Pinayuhan siya ni Haruka na gawin ang kaya niya at nag-isip-isip si Kado sa sinabi niya ng ilang sandali. Bigla siyang nagkaroon ng magandang ideya at nagpasalamat siya kay Haruka sa mga itinuro nito. Bago siya umalis, pinangako niya sa kanya na ligtas siyang babalik sa bahay. Nangako siyang babalik ng buo at agad siyang nagtipon kasama ang grupo sa piitan. Ipinaliwanag niya na gusto niyang patuloy na magtanim ng mga slime sa itaas na antas ng piitan dahil naaakit sila sa kanya. Kinuha niya na ito ang pinakamadaling paraan para makakuha ng elixir dahil nakakuha na siya ng mga bihirang bagay tulad ng Lutlia at Sylvie mula sa mas mataas na antas noon. Hindi sumasang-ayon si Miko sa kanyang plano dahil pakiramdam niya ay swerte lang iyon, pero sa tingin ni Ari ay baka tama si Kado. Sumasang-ayon si Sylvie kay Kado. Itinuturo niya na nagkita-kita silang lahat para lamang sa layuning hanapin ang elixir at gawing available ito sa lahat ng nangangailangan.
Ipinangako niyang susundan si Kaido hanggat hindi niya nakukuha ito. Nakuha ng kanyang nakakumbinsing argumento ang lahat at nangako silang magtatanim ng maraming slime hanggang makuha ang elixir. Lahat ay nagtatrabaho sa pagpatay ng maraming slime hanggat kaya nila, pero hindi nila nakukuha ang elixir. Kinabukasan, nais mag-ambag sina Hayato at Shinji sa pagsisikap ng grupo na makahanap ng lunas, kaya nag-alok silang tumulong sa pag-aalaga ng slime. Masaya ang lahat na may dagdag na kamay maliban kay Lutlia, na nag-iisip na pupunta ang mga lalaki para nakawin ang kanyang atensyon. Nagsimula ng magtrabaho ang grupo, pero matapos ang ilang oras ng dahan-daang pagpatay sa mga slime, wala silang nakuhang bihirang item mula rito. Unti-unting nawawala ng sigla ang lahat, pero biglang binati ni Shinji ang lahat ng maligayang Pasko. Nakalimutan niyang magbigay ng kanyang mga pagbati sa pagdiriwang kanina, kaya sinamantala niya ang pagkakataong gawin ito. Sana makuha ni Hayato ang elixir mula kay Santa Claus bilang regalo sa Pasko. Iminumungkahi ni Kaido na magdaos sila ng Christmas party at lubos itong sinasang ayunan ni Hayato. Hindi naman masamang magkaroon ng manok at cake habang naglilibot sa piitan. Sinabi ni Kaido na hindi magiging kumpleto ang pagdiriwang kung wala si Hakari, kaya iminungkahi ni Miko na bumalik sila sa pagtatanim ng mga slime para makuha nila ang elixir. Biglang nakaramdam si Sylphie ng presensya na hindi niya pa nararamdaman noon. Nagpa siya ang grupo na imbestigahan ang kakaibang nilalang na ito, at itinuro ni Sylphie ang direksyon nila. Tumiko si Kaido sa kanto at sinuri ang nilalang upang matuklasan na ito ay isang rainbow slime. Napasigaw si Miko sa gulat na halos matakot ang nilalang. Kinayla siya ni Kaido pabalik at binalaan na manahimik. Pinayuhan niya ang grupo na mag-ingat dahil kung mawala nila ang pambihirang slime na ito, baka hindi na sila makahanap ng isa pang katulad nito. Nagbalangkas siya ng isang estratehiya upang palibutan ang slime at harangan ang lahat ng daanan nito, na nagpapataas ng kanilang tsansang mahuli ito. Lahat ay nagposisyon, at naghanda sila para sa pag-atake. Sinimulan ni Sylphie ang kanyang salamangkang kidlat, at sinundan naman ni Lutlia ang kanyang salamangkang apoy ng impyerno ng pagkawasak. Sigurado si Kaido na sapat ang lakas ng kanilang atake para matalo ang nilalang, ngunit lumabas ito mula sa alikabok na walang galos. Nagmamadaling tumatakas ang nilalang papasok sa piitan, ngunit hinaharangan ng isang miyembro ng grupo ang bawat daanan. Ang uhog ay nakapalibutan kaya nananatili ito sa gitna ng party, desperado sa 100 palabas. Dahan-daang lumalapit ang grupo sa bagay, at nagpanik ang slime nang mapagtanto nito ang mangyayari. Sinisynchronize ng grupo ang kanilang mga atake, at natalo nila ang slime. Agad silang nagmadaling pumunta sa ospital at nagsagawa ng malaking pagnanakaw ng Hakari. Ninakaw nila ang kanyang kama sa ospital habang nakatingin ang kanyang mga magulang ng walang pagtutol, dahil sigurado silang may mabuting intensyon sila para kay Hakari. Gayunpaman, hindi masyadong natutuwa ang doktor dahil ayaw niyang mawala ng lisensya. Hinahabol niya ang kanyang pasyente, pero nawala niya ito sa elevator. Dinala nila si Hakari sa piitan at ipinakita sa kanya ang servant card na nalaglag ng slime. Ang servant card ay para kay Reyna Titania, isang makapangyarihang hilang servant. Teorya nila na baka magamot niya ang sakit ni Hakari, kaya pinakiusapan nila siyang tawagin si Titania bilang kanyang alagad. Nag-aatubili si Hakari dahil ayaw niyang maging tagatanggap ng napakalakas na card na iyon, ngunit sinisiguro sa kanya ng kanyang mga kaibigan na magagamit niya ito. Bagaman hindi sila nakakuha ng elixir, ito na ang pinakamahusay na magagawa nila, at umaasa silang sapat na ito. Pumayag si Hakari at kinuha niya ang card. Tinawag niya si Titania, at isang liwanag na kulay rosas ang bumalot sa kuweba. Bumaba si Titania at nakilala niya si Hakari bilang kanyang Panginoon. Ipinaliwanag ni Kaido kay Titania na may sakit si Hakari, at tinanong siya ni Miko kung kaya niyang gamutin ito. Sinusubukan ni Titania na gamutin siya, ngunit ipinaalam niya sa grupo na hindi niya kaya. Ipinaliwanag niya na nasa level 1 lamang siya, kaya hindi siya sapat ang lakas para gamutin si Hakari. Nagtataka si Lutlia kung may magagawa man lang siya para makahanap ng lunas para kay Hakari, pero inamin ni Titania na hindi niya magagawa iyon sa kasalukuyang kalagayan niya. Binabasa ni Eri ang pagitan ng mga linya at napagtanto na sinabi lang ni Titania na hindi niya kayang gamutin si Hakari, pero hindi naman siya nagsabi na hindi niya ito kayang pagalingin.
Tinanong niya si Titania kung kaya niyang pagalingin si Hikari ng sapat para mabawasan kahit kaunti ang pagdurusa nito, at inamin ni Titania na kaya niya. Ang kanyang sagot ay nagpanumbalik ng pag-asa ng lahat. Nagmakaawa sila sa kanya na agad magsimulang magtrabaho at gawin ang makakaya niya para matulungan si Hikari. Pinagbigyan ni Titania ang kanilang kahilingan, at inilagay niya ang kanyang mga palad sa mga kamay ni Hikari. Ginagamit niya ang kanyang healing spell na bumabalot kay Hikari sa kulay rosas na liwanag. Pagkalipas ng ilang sandali, kumukupas ang liwanag at pansamantalang nawala ng malay si Hikari. Kinakabahan ang grupo sa magiging resulta ng Orasion dahil sila ang mananagot kung may mangyaring mali. Tinatawag nila si Hikari, pero hindi siya sumasagot. Pagkaraan ng ilang sandali, binuksan niya ang kanyang mga mata at nagtataka ang grupo kung maayos lang siya. Bumangon si Hikari mula sa kama at inamin na mas mabuti na ang kanyang pakiramdam. Masayang umiikot-ikot siya at nagpasalamat kay Miko sa pagbibigay sa kanya ng pinakamagandang regalo sa Pasko na hilingin niya. Masayang niyakap siya ni Miko dahil matagal na niyang hindi nakita siyang ganito kasaya. Kinikilala ni Hikari si Miko bilang kanyang bayani, at nagpapasalamat si Miko sa paghahanap sa kanya na karapat-dapat tawaging bayani. Kinikilala rin ni Hikari ang lahat ng iba pang naroroon bilang kanyang bayani, dahil alam niyang napakaraming pagsisikap ang ginawa nila para makahanap ng lunas para sa kanya. Nagpapasalamat din siya kay Titania lalo na dahil naghilom siya ng sapat para makatayo ng walang suporta. Ipinagmamalaki niyang siya ang amo ng isang napakalakas na manggagamot. Nagpapasalamat si Titania sa mga papuri ni Hikari, at umaasa siyang mas marami pang magagawa para sa kanya sa hinaharap habang patuloy silang naglilibot sa piitan. Umalis ang grupo sa piitan at naghiwa-hiwalay ang lahat. Nakipagkita si Kado kay Haruka at ibinalita ang magandang balita. Natutuwa si Haruka nang marinig na hindi na kasing talamak ang kondisyon ni Hikari gaya ng dati. Sinabi ni Kado na ang epekto ng paggaling ni Titania ay tatagal lamang ng 1 taon, kaya kailangan pa rin nilang maghanap ng mas permanenteng solusyon sa problema ni Hikari. Ipinaliwanag niya na kailangang mag-level up si Titania para makuha niya ang isang advanced healing spell na tinatawag na Yggdrasil. Ang Yggdrasil ay isang salamangkang kayang gamutin ang lahat ng pisikal na abnormalidad sa isang beses lang na pagbigkas. Ang dalawang magagamit na opsyon para masiguradong makakamit ni Hikari ang permanenteng lunas ay ang hanapin ng elixir o ang pataasin ang antas ni Titania at matutunan ang Yggdrasil sa loob ng 1 taon. Napagtanto ni Haruka na hindi pa tapos ang pakikipagsapalaran ni Kado. Kailangan niyang bumalik sa piitan at patuloy na pumatay ng mga halimaw para mapataas ang antas ni Titania o mahanap ang elixir. Naaalala ni Haruka ang pangakong ginawa nila, at sinisiguro ni Kado sa kanya na tutuparin niya ang pangako niyang palaging ligtas na babalik sa bahay. Binati siya ni Haruka ng maligayang Pasko, at umaasa siyang nasa panig niya ang swerte habang patuloy siya sa kanyang paggalugad. Ang mga salita ni Haruka ay nakabighani kay Kado, at lubos siyang namangha sa kagandahan ng mukha nito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Namumula siya, pero naglakas loob siyang aminin ang kanyang nararamdaman kay Haruka. Sinimulan niyang sabihin sa kanya na matagal na siyang may gusto sa kanya mula pa noong bata sila, pero hindi niya maipasa ang mga salita sa kanyang lalamunan. Sinusubukan niyang palayasin sila, pero tinawag siya ng nanay ni Haruka sa loob ng bahay dahil ayaw niyang magkasakit si Haruka sa pagtayo sa labas ng matagal. Kumaway si Haruka kay Kado bilang pamamaalam, at iniwan niya itong nakatayo sa labas na hindi pa rin nasasabi ang kanyang mga salita. Sa simula ng bagong taon, lumabas sina Haruka at Kado para gawin ang kanilang taunang kahilingan. Nagtataka si Haruka kung ano ang hiling ni Kado, at sinabi niya sa kanya na ang hiling niya ay ligtas na galugarin ang piitan sa buong taon at magkaroon ng napakagandang swerte habang ginagawa ito. Nagtataka si Haruka kung bakit umiikot ang lahat tungkol kay Kado sa kanyang mga paggalugad sa piitan. Umaasa siya na mananalangin ito para makapasok sa kolehiyo tulad ng ibang normal na estudyante sa high school. Hindi maipagtatanggol ni Kado ang kanyang pinili, ngunit umaasa siya na balang araw ay babalik siya at magkakaroon ng normal na buhay pagkatapos niyang mahanap ang lunas para kay Haruka. Bumalik siya sa paggalugad sa piitan kinabukasan kasama ang grupo. Lahat ay sabik na ibigay ang kanilang pinakamahusay upang matapos ang kanilang paghahanap sa elixir at maging bayani para sa kapakanan ng iba.
Ang layunin ni Titania ay mag-level up ng sapat para maasa ang Yggdrasil upang tuluyang magamot si Hikari. Sinimulan nila ang kanilang paggalugad at nakatagpo ng Love Dragon. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Kaido sa halimaw. Determinado siyang maging bayani ng walang pag-aalinlangan.